Kabanata 1161. Pagkatapos lamang na maibalik si Quincy at ang iba pa sa Kensington ay bumalik na ang maluwag kay James. Naniniwala na hindi na siya banta ni Luke Jan sa buhay ng iba dahil naubos na niya ang soul-eating kill. Malaki rin ang tiwala ni Luke Jan na patuloy na magtatrabaho si James para sa kanya. Tinitigan ni Luke Jan si James sa villa na may paghanga at sinabing, "I really like you, James. You're a very rare gem and you've achieved such great strength at a young age. Sa ilang dekada pa, ikaw ay magiging halos hindi magagapi. Kapag nasa tabi kita, magagawa mong simulan ng isang bagong panahon ng walang katulad na kasaganaan." Kalmadong tanong ni James, "Wala akong ideya kung ano ang layunin ng Gu Sect. Gusto mo bang maliwanagan ako tungkol dito?" "Ganoon ba?" Tumingin si Luke Jan kay James at nakangiting sumagot. Karamihan sa mga tao ay naghahangad ng lakas at kapangyarihan sa buong buhay nila. Likas lang ng mga tao na maging sakam at tumayo sa tuktok ng mundo. Kung hindi sana ganoon. Maraming digmaan sa nakaraan. Are you guys trying to conquer the world? Sinama ng tingin ni James si Luke Jan. Haha, ngumiti si Luke Jan at hindi na nag-abalang magpaliwanag. James, hindi ka magsisisi na maging isa sa mga tauhan ko. Plano kong patayin ang Supreme Leader sa Mount Thunder Conference at ilang iba pang kilalang tao ng Gu Sect para sakupin ang Mount Thunder Sect. Pagdating ng panahon, ikaw ang magiging deputy captain na nasa ibaba ko lang ngunit higit sa 10,000 tao. Bahagyang ngumiti si James. Na-achieve ko na yung ino-offer mo sa akin. So why should I take the risk? Pinatay mo si Jackson at sinaktan mo ang Mount Thunder Sect, Mr. Lee. At ang hari, hindi na nila papansinin ang iyong mga aksyon. Speaking of Mr. Lee, napukaw ang curiosity ni James. At hindi niya maiwasang magtanong. Sino nga ba si Mr. Lee? Alam ni James ang tungkol sa kanyang pag-iral at na siya ay nagtatrabaho kasama ang hari noon pa man. 30 taon na ang nakalilipas. Siya ang taong nag-orkestra ng lahat at ang dahilan ng hindi mabilang na mga kaganapan na nagbigay sa kasalukuyang hari ng kapangyarihang taglay niya. Bagamat matagal na niyang alam ang tungkol sa kanya, wala pa rin siyang kaalam-alam tungkol sa tunay na pagkakakilanlan at background ni Mr. Lee lalo na sa kanyang mga motibo. Patuloy na ngumiti si Luke Jan kay James habang prangka itong nagsasalita. He's a powerful martial artist and also an outstanding politician and tactician. For decades, he's always hidden behind the scenes and assisted the king in rapidly developed Seoul. As for his identity, tumigil sandali si Luke Jan at nagpatuloy. Noon, may 4 na makapangyarihang lalaki na nakatayo kasama ng hari. Tinawag sila, langit, lupa, hangin, at kulog. Gayunpaman, ang mga makikinang na lalaking ito ay mahigit 100 taong gulang na noon. Malamang matagal na silang patay ngayon. Tungkol kay Mr. Lee, siya ay isang high-achieving apprentice na binyansagang Sky Saint at namana niya ang martial techniques ni Sky. Hindi alam ang kanyang lakas dahil bihira niyang isali ang kanyang sarili sa mga away. Gayunpaman, dahil pinaburan siya ni Sky, tiyak na isa siyang napakalaki ng potensyal. 12 taon na ang lumipas mula tanghali. Kaya tiyak na nakahiga siya sa isang lugar sa paligid ng ranggo ng isang ipitong ranggo na Grandmaster. Sa palagay ko ay hindi pa siya umabot sa ika-8 ranggo dahil napakahirap na makapasok sa ranggo na iyon. Binigyan ni Luke Jan si James ng masusing paliwanag tungkol sa background ni Mr. Lee. Siya ang alagad ng pinuno ng 4 na makikinang na lalaki na sumuporta kay hari. Ang kanyang buong pangalan ay Asher Lee. Nakinig ng mabuti si James.
Bagamat nagkaroon siya ng maikling pag-unawa sa mga nakaraang pangyayari, wala sa kanya ang lahat ng detalye sa mga taong nasangkot. Ang alam lang niya ay ang dating Great Grandmaster ay ang pinuno ng Mount Thunder Sect at tungkol sa pinuno ng Mavericks na si Colin Maverick. Ang iba naman, hindi pa niya narinig. Biglang iniba ni Luke Jan ang usapan at nagtanong, James, isa kang sundalo, kaya dapat mong malaman na mabubugbog ka kapag nahuli ka. Let me ask you a question. Let's pretend that Saul has been in war for a long time. At nagtataglay ka ng kapangyarihang militar. Pagkatapos ng wakas na manalo sa digmaan, maraming sibilyan ang nasugatan, at hindi mabilang na buhay ang nasawi. Sasamantalahin mo pa ba ang pagkakataong wasakin ang bansa ng kalaban at ipaghiganti ang mga nasawing sundalo at sibilyan? Natigilan si James sa tanong niya. Hindi niya inaasahan ang ganoong tanong mula kay Luke Jan. Sa sandaling pag-isipan ito, walang tiyak na sagot si James. Kung siya ay nasa Southern Plains at nakaharap sa isang pagsalakay ng kaaway na darating sa hindi mabilang na mga casualty, tiyak na magpapadala siya ng mga tropa upang salakayin ang kaaway at ipaghiganti sila. Ang isang kaaway na nakasakit kay Saul ay kailangang parusahan gaano man sila kalayo. Ito ang pangunahing prinsipyo ng isang sundalo. Ang tungkulin ng isang sundalo ay ipagtanggol sa kanilang bansa. Kabanata 1162. Walang pakialam sa kawalan ng tugon ni James. Nagpatuloy si Luke Jan sa pagsasalita. Noon, maraming bansa sa buong mundo ang natangay sa labanang naganap. Ang kaaway ay nagngangalit at gumawa ng mga karumal-dumal na krimen sa buong mundo. Gayunpaman, ang araw noong panahon iyon ay tumanggi sa mga reparasyon sa digmaan. Nakinig ng mabuti si James. Iminungkahi ng aming sekta na sa panahon ng pagkakataon na maglunsad ng isang pag-atake. Ngunit inuna ng hari ang pagpapanumbalik ng bansa. Kaya, ang relasyon sa pagitan ng magkabilang panig ay nasira at kung sakali ay bumagsak. Na lumitaw sa unang labanan laban sa Gu Sect, ang aming sekta ay nagdusa ng mabigat na pagkalugi. Ngunit isinatabi ng hari ang lahat ng mga naunang kontribusyon nito sa bansa at pinawi ang mga Owen at Davis. Naiintindihan ko na ang isang pinuno ay dapat maging mapagpasyahan sa gayong mga sandali upang maiwasan ang mga problema bago sila lumitaw. Ngunit wala man lang siyang awa. Habang nagsasalita si Luke Jan tungkol sa nakaraan, mas lalo siyang nabalisa. Samantala, nanatiling tahimik si James at nanatiling walang ekspresyon ang mukha. Alam niya ang kasabihan tungkol sa kung paano ang mga nanalo ay ang mga sumulat ng kasaysayan. Noon, ang mga sinaunang marital artist ay hindi nag-aalala sa mga makamundong gawain. Nagdulot ito ng pagtigil sa pag-unlad ng ating bansa, na nagdulot naman ng higit na pagdurusa sa mga mamamayan nito. Ngayong mayroon tayong lakas, bakit hindi natin ito magagamit upang manakop kaysa masakop? Bakit hindi natin masimulan ang isang bagong panahon gamit ang sarili nating mga pagsusuri? Huff! Napabuga ng hangin si Luke Jan matapos niyang ipagsigawan. Sa pag-aayos ng sarili, muli niyang iniwas ang mata kay James. Kaya naman, James, samahan mo kami. Hindi ka babawiin ng hari kung babalik ka sa kanya. Ang pagkilala sa kanya, tiyak na gagawa siya ng ilang pakana upang sipain ka sa iyong posisyon. Gayunpaman, mayroon kaming paraan upang makapasok sa politikal na bilog. Gamit ang iyong kasalukuyang prestihiyo, maaari kaming humila ng ilang mga string at makuha ang umakyat bilang bagong hari sa darating na halalan. Hindi ba't napakaganda na magkaroon ng napakalakas na suporta gaya ng bagong hari at makapagtulungan upang lumikha ng bagong panahon ng magkasama? Dahil sa pananabik ni Luke Jan, mas mabilis siyang magdaldalan. Bahagyang ngiti lang ang ibinigay ni James sa kanya. Ang mga salita ni Luke Jan ay may ilang merito. Hindi bababasa. Sumang-ayon siya sa kanya sa isang tiyak na lawak. Gayunpaman,
Alam ni James na ang pagsali sa Gu sect ay wala sa tanong. Walang ganap na kabutihan o ganap na kasamaan sa mundong ito. Bawat isa ay may kanya-kanyang paninindigan at paniniwala. Sa huli, ang mga sumasalungat sa paniniwala ng isang tao ay makikita na nasa mali at sa makatuwid. Kasamaan. Mula sa pananaw ng Gu sect, mali ang hari. Mula sa pananaw ng hari, mali ang paksayo ng Gu sect. Sa huli, sino ang may karapatang humatol kung ang isa ay tama o ang isa ay mali? Tumayo si Lukjan at sinabing, "Pag-isipan mong mabuti, James. Hindi ko rin nais na kadena gamit ang soul-eating pill na ito. I really have the desire to cooperate with you. Okay, you've been running around without endless this past ilang araw at dapat maubos. Nag-ayos na ako ng kwarto para sa iyo. Maligo ka na ng mainit at magpahinga ng mabuti." Tumalikod si Lukjan at umalis. Naiwan si James na nakaupo sa sofa. Pumulot siya ng sigarilyo sa mesa at sinindihan. Maya-maya ay may lumapit sa kanya na dalawang magagandang babae. "Emperor, mangyaring sundan kami sa itaas. Ihahatid ka namin habang naliligo ka." Tumayo si James at sinundan ang dalawang babae. Sa loob ng isang marangyang silid sa itaas. Ang dalawang babae ay nagpaligo para kay James at humawak sa mga tuwalya habang naghahanda silang haburin si James. Agad silang pinigilan ni James at sinabing, "Okay lang. Pwede na kayong dalawa umalis. Kaya kong maghugas ng sarili ko." Sa sandaling tumanggi siya sa kanila. Ang dalawang babae ay agad na lumuhad sa harap niya. Bumaba ang mga labi ni James na nakakunot ang noo. "Anong ginagawa ninyong dalawa?" sabi niya. Ang isa sa mga babae ay sumigaw, "Emperor, mamamatay kami kung itaboy mo kami." Pinagdikit ni James ang kanyang mga labi at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Nasaksihan niya mismo ang malupit na pamamaraan ni Lukjan. Ang lalaking iyon ay walang awang papatay ng ibang tao sa isang maliit na pagkakamali ng walang kaunting pag-aalinlangan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumango si James at sinabing, "Sige, maaari kang magpatuloy." Kabanata 1163, naunawaan ni James na papatayin ang dalawang babae kapag tumanggi siya sa kanilang serbisyo. Wala siyang choice kundi tanggapin dahil ayaw niyang may mamatay ng iba dahil sa kanya. Tumayo ulit ang dalawang babae at nagsimulang haburin si James. Maya-maya lang ay nawala na ang damit niya. Boxers na lang ang natira. Lumapit ang isa sa mga babae para tulungan siyang haburin ito. Mabilis na naglahad ng kamay si James para pigilan siya. "Tama na yan." Pagkatapos, pumasok siya sa bathtub. Ang temperatura ng tubig ay kaaya-aya. Humiga siya sa bathtub at nagpakawala ng maluwag na buntong hininga. Biglang lumuhad ang dalawang babae sa sahig at nagsimula na ring maghubad. Sinubukan agad ni James na pigilan sila. "Anong ginagawa niyong dalawa?" Magalang na sagot ng isa sa mga babae habang dinidiin ang kanyang ulo sa sahig. "Emperor, we're yours tonight." Naguguluhan si James. "Isang karangalan na pagsilbihan ka ngayong gabi. Emperor, tanggapin mo kami. Emperor, naiintindihan namin na ang mga hamak na insekto na tulad namin ay hindi karapat-dapat na makasama ka at dahil dito, hindi ka namin guguluhin sa hinaharap. Hindi mo kailangang mabigatan. Ang aming mga katawan ay sa iyo upang magsaya tulad mo." Gusto, sunod-sunod na umapila ang dalawa sa kanya. Pagkatapos magsalita, hinubad ng dalawa ang kanilang damit at naglakad patungo sa bathtub. Malaki ang marble bathtub, kaya hindi naging problema ang pag-accommodate ng ilang tao ng sabay-sabay. Ang kanilang pag-uugali ay nagtataboy kay James sa kanyang kaibuturan. Tumalon siya mula sa bathtub at pinitik ang kanyang pulso. Isang malapit na bath towel ang lumipad sa kamay niya. Dali-dali niyang ibinalot ang tuwalya sa katawan at padabog na lumabas. Pagkatapos, mabilis niyang pinatuyo ang sarili at ginamit ang kanyang lakas para kunin ang kanyang mga damit.
Pagkatapos niyang magbihis ay bumaba na siya. Nagpalitan ng nalilitong tingin ang dalawang babae. Sila ay isang pares ng kambal at mga 20 taong gulang. Humigit kumulang 180 sentimetro ang taas nila, na may mahahabang payat na mga binti at kurbatang mga figure. Di sa tingin mo ba hindi siya kontento sa atin dahil hindi tayo maganda? Hindi ko alam. Anong gagawin natin? Kapag nalaman ng deputy leader, patay na tayo, nagsimulang maiyak ang kambal. Samantala, bumaba na si James. Pagdating niya, nakaupo si Luke dyan at nakikipagkwentuhan sa isa niyang subordinate. Nang makita niya si James na papalapit, sinama niya ito ng tingin. Paano ito? Nagustuhan mo ba ang aking munting welcome gift? Kung may gana ka pa, kukuha pa ako ng ilan para sa iyo. Ginagaranti ako sa iyo na lahat sila ay napakarilag at mahuhusay na kababaihan na may mga pinakakaakit-akit na mukha at katawan. Higit sa lahat at higit sa lahat, lahat sila ay virgin. Paalisan mo na agad sila. Hindi ko kailangan ng maghatid sa akin sa gabi. Ganoon ba? Tumango si Luke dyan at casual na lumingon sa subordinate sa tabi niya. Dahil hindi sila gusto ni James. Wala nang silbi ang pabitin sa kanila. Patayin mo silang lahat. Sige. Tumango ang nasasakupan. Paano sa? Galit na galit si James kaya nawalan siya ng masabi. Anong ginagawa mo, Luke dyan? Matapat na sagot ni Luke dyan habang nakahiga sa kanyang upuan. Kung ayaw mo sa kanila, walang silbing kasama sila. Ang mga walang kwentang bagay ay basura at ang basura ay dapat itapon. Hahapinin pa kita ng ilan hanggang sa masiyahan ka. Sinabi niya ang kasuklam-suklam na tanong nang hindi tumitingin na para bang mas mababa pa sa hayop ang tingin niya sa kanila. Para bang sila ay mga bagay lamang na itatapon sa basura kapag naubos na nila ang kanilang pagiging kapaki-pakinabang. Nilamon ni James ang kanyang galit at pilit na pinipigilan ang kanyang kalmado. Sinubukan niyang malumanay na siguruhin si Luke dyan. Hindi ko talaga kailangan ng ganitong uri ng serbisyo. At hindi mo kailangang patayin ang mga inosenteng taong ito. Nakangiting sabi ni Luke dyan. Ako ang may-ari ng kanilang buhay. Inampon ko sila at binigyan ng edukasyon para magkaroon sila ng kaalaman. Alam nila ang kanilang sariling kapalaran. After speaking, he clapped his hands and ordered. Magdala ka pa ng ilan para mapili ni James. Kung may ayaw sa kanila, sige patayin mo silang lahat. Naiintindihan. Tumango ang nasasakupan. Forget it. Buti na lang ako sa 2 pinadala mo sa akin. Kinurot ni James ang kanyang mga templo bilang pagbibitiw. Ayan na, magsaya ka ngayong gabi. Sinabi ko na sa iyo na maganda ang pakikitungo ko sa iyo kung susundin mo ako. Ang mga lalaki ay puro kapangyarihan. Pera, magagandang babae, at buhay na marangya. Kaya kung ibigay ang lahat ng ito, para sa iyo. Hindi siya pinansin ni James at tumalikod. Bumalik sa itaas. Bumalik siya sa silid. Sa loob ng banyo, hindi pa nakakalabas ng bathtub ang 2 kambal. Kabanata 1164, nagbulungan ang dalawa at nag-usap tungkol kay James. I've heard some rumors about James. They say he's devoted and loyal to Thea. He even married into the Callahans and endured their mistreatment all so he could be with her. Oo, narinig ko na rin yan. Siguradong maswerteng babae si Thea. Pangarap lang ng mga katulad natin na magkaroon ng buhay na katulad niya. Oo, biglang bumalik si James sa banyo. Mabilis na tumayo ang kambal. Tumambad kay James ang hubad nilang katawan. Mabilis na lumingon si James. Tama na. Ako na ang maghuhugas ng sarili ko. Bumalik na kayong dalawa sa kwarto at doon na kayo magdamag. No choice si James kundi hayaan silang magpalipas ng gabi sa kanyang kwarto kahit na wala siyang balak na ituloy ang mga bagay-bagay sa kanila. Nagpalitan ng tingin ang kambal at sabay na lumabas ng bathtub. Ang mahahabang balingkinita nilang binti ay tuluyang nakalabas para makita ni James.
Ang isa sa mga kambal ay yamakap kay James mula sa likod at ipinatong ang kamay nito sa dibdib nito. Hayaan mong pagsilbihan ka namin ngayong gabi. Mabilis ding idinagdag ng isa pang kapatid. This is an order from our superior. Kapag tumanggi ka, babayaran namin ang buhay namin. Labas! Pilit na hinahabol ni James ang kanyang hininga. Siya ay isang tao at hindi maiwasang magkaroon ng ganoong kaisipan sa harap ng makalaman na tukso. Gayunpaman, determinado siyang manindigan ng matatag sa kanyang mga prinsipyo. Nagpakawala siya ng kaunting true energy. At ang lakas ay yumanig sa babaeng humawak sa kanya. Parehong napabuga ang kambal palabas ng banyo at nahulog sa malambot na carpet sa kwarto. Agad namang nilock ni James ang pinto ng banyo at nagsimulang maligo mag-isa. Bumangon muli ang kambal matapos masilaw ng ilang segundo. Anong gagawin natin ngayon? Ang isa pang kambal ay nag-isip sandali at sinabi. Hinihiling niya na manatili tayo sa silid. Kaya dapat nating gawin ang lahat para akitin siya mamaya. Naniniwala ako na ang mga lalaki ay hindi kayang labanan ang mga babae. Kayang akitin siya bukas ng umaga. Sige. Nagpatuloy si James sa pagbababad sa bathtub sa loob ng banyo at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Itinapon niya ang magugulong kaisipan sa kanyang isipan at sinimulang suriing mabuti ang kanyang katawan. Sa kabila ng pag-inom ng lason, hindi pa rin siya nakakaramdam ng anumang uri ng kakulangan sa ginhawa sa kanyang katawan. Nang walang makitang kakaiba, sumimangot si James. Anong klaseng lason ito? Bakit hindi ako nakakaramdam ng anumang discomfort? Nagpapakita lang ba ang mga sintomas kapag nagkabisa ang lason? Napaisip si James saglit. Siya ay isang doktor at naunawaan na ang kanilang mga lason ay hindi nagpapakita ng mga panlabas na sintomas hanggang sa ito ay kumalat sa buong katawan ng isang tao. Matapos magbabad sa bathtub ng kalahating oras, lumabas siya at nagbihis. Then, pumasok siya sa kwarto. Pagkapasok niya sa kwarto ay nakita niya ang kambal na nakahiga sa kama. Nakasiksik sa ilalim ng kumot na maliliit na ulo lang ang nakalabas sa labas. Napasulyap si James sa kanila at dumiretso sa sofa. Agad siyang umupo, pumulot ng sigarilyo, at sinindihan. Nang makita ito, mabilis na bumangon sa kama ang kambal at lumapit sa kanya. Pareho silang hubot-hubad, sa kabila ng makapal na nyebe sa labas. Nakabukas ang heater sa loob ng kwarto. Kaya ni isa sa kanila ay hindi nakaramdam ng lamig. Nang makalapit na silang dalawa ay mabilis na umiwas ng tingin si James. Anong ginagawa ninyong dalawa? Magbihis ka muna. Gayunpaman, hindi pinansin ng kambal ang kanyang pakiusap. Naglakad sila, at bawat isa sa kanila ay umupo sa magkabilang gilid niya. Agad namang tumalikod si James para maiwasan ang pagtitig sa kanila. Ang isa sa mga kambal ay yamakap sa kanya. At ang isa ay nahiga sa kanyang nilalaman habang diretsyong nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi pa naranasan ni James ang ganitong uri ng taktika ng pang-aakit. At ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng hindi mapigilan. Inakay ng isa sa kanila ang kamay ni James papunta sa katawan niya at sinabing, "Hey, let's play some games that only adults can enjoy." Emperor, paano mo sasabihin sa amin ang tungkol sa panahong iyon noong ikaw ay sundalo sa Southern Plains? Nakipag-usap ang dalawa sa kanya ng mapanlinlang. Ang mga boses nila ay nakakaakit at nakakakiliti sa kanyang tenga. Huff! Huminga ng malalim si James at sinabi sa tonong hinihingi. Magsuot ka muna ng damit. Pagkatapos, magsasalita ako. Kabanata 1165. Hindi kayang tanggapin ni James ang mga ganoong bagay. Kasalukuyan silang nabubuhay sa isang panahon ng kapayapaan kung saan ang lahat ay dapat na mamuhay bilang pantay. Walang sino man ang dapat na mas mababa sa iba. Tumayo siya. Kinuha ang sigarilyo, at umalis. Binuksan niya ang pinto ng balcony at naglakad palabas.
Nakatayo sa balkonahe. Tumingin siya sa malayong tanawin na nababalutan ng nyebe. Nang makitang wala ng interes si James sa kanila, wala silang nagawa kundi ang magbihis. Sir, malalim ang iniisip ni James habang nakatingin sa snowscape nang bigla siyang umiyak sa kasalukuyan. Bumalik siya sa katinoan at tumingin sa dalawang babaeng lumabas sa balcony. Magkapareho ang kambal at magkasing tangkad pa nga na parang itinaas mula sa iisang amag. Parehas pa silang suot. Malumanay na pagtitiwala ni James sa kanila. You don't have to do anything for me. Don't worry. I'll keep you two safe while I'm here. Sige. Sabay na tumango ang dalawa at yumuko ng pasasalamat. Salamat. Nakahinga ng maluwag si James at bumalik sa kwarto. Sinundan siya ng kambal. Umupo si James sa sofa habang ang kambal ay nakaupo sa tapat niya. Sir, ang pangalan ko ay Aphrodite. At ito ang aking nakababatang kapatid na babae. Si Venus. Ma'am, tumango si James na wala sa sarili. Dahil walang tulog nitong mga nakaraang araw. Pagod na pagod si James. Kinausap niya ang magkapatid na babae. Maaari lang kayong dalawa sa kwarto. Ngunit huwag gumalaw ng hindi kinakailangan. Medyo inaantok na ako. Kaya magpapahinga muna ako sandali. Nagkatinginan sina Aphrodite at Venus at tumango bilang sagot kay James. Pumunta si James sa kama at humiga. Tahimik na nakaupo sa sofa sina Aphrodite at Venus. Natatakot na maistorbo ang pahinga ni James. Hindi nagtagal. Nakatulog si James. Nang magising siya, gabi na, bumangon siya sa kama at pinunasan ang kanyang mga templo. Bago pa siya makagawa ng anuman. Ang isa sa mga kambal ay lumakad papunta sa kanya na may dalang palanggana ng tubig at tuwalya para magpahangin. Pagkatapos, tinulungan niyang i-freshen up si James. Hindi siya tinulak ni James at pinayagan siyang tumulong. Pagkatapos maghugas, sinabi ng isa sa kambal, Sir, hiniling ni Luke dyan na bumaba ka para sa hapunan pagkatapos magising. Isang marangyang hapunan ang inihanda para sa iyo. Alright, got it. Bahagyang tumango si James. Tumayo siya at naglakad palabas ng kwarto. Bumaba sa sala. Pagdating pa lang niya sa sala sa unang palapag, nakangiting tanong ni Luke dyan, How was it, James? Are you satisfied with their service? Sinulyapan ni James sina Aphrodite at Venus, na sumusunod sa likuran niya. At tumango, Ma'am, yes, first class talaga sila, ang galing. Halika, maupo ka sa akin. Sinenyasan ni Luke dyan si James na maupo. Lumapit si James at umupo sa sinabi niya. Sumunod sa kanya sina Aphrodite at Venus at muling umupo sa magkabilang gilid niya. Pinagsalikop nila ang kanilang mga braso sa kanya at sinubsob ang mga gilid ng kanyang dibdib. Naamoy ni James ang halimaw sa kanilang mga pabango at na-refresh. Nag-aalala siya na baka pahirapan ni Luke dyan ang kambal. Kaya hindi niya tinanggihan ang kanilang paghipo. Pagtingin kay Luke dyan na nakaupo sa tapat niya, tanong ni James, Anong klaseng lason ang ibinigay mo sa akin? Bakit wala pa akong discomfort? Sabi ni Luke dyan, Hindi ka ba nakikinig? Sinabi ko sa iyo na ito ay isang natatanging lason na binuo ng mga Owen. Ang lason ay hindi magkakabisa sa lalong madaling panahon. Magtatagal bago ito mahawakan. Gayunpaman, kapag nangyari ito, pahihirapan ka nito hanggang sa maramdaman mo ang matamis na paglaya lamang ng kamatayan ang makapagliligtas sa iyo. As long as you cooperate with me, I promise you will be fine. Kalmadong tanong ni James. Pagkatapos, sabihin mo sa akin, ano ang susunod mong kailangan kong gawin? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo ang tungkol dito? Kailangan kong tambangan mo ang pinakamalakas na practitioner ng mga pangunahing sekta at pamilya habang sila ay naglalakbay sa Mount Thunder. Patayin ang mga kaya mo at pilayin ang mga hindi mo kayang patayin. Masyado kang mataas ang tingin mo sa akin.
Napakaraming mga sinaunang martial arts sect at pamilya kay Saul. Wala akong kakayahan na tanggapin silang lahat. Tumingin si Lukjan kay James at itinaas ang kanyang mga kamay sa isang engranding kilo. Kaya mo, James, malaki ang potensyal mo. Ang makamit ang gayong mahusay na lakas bago ang 30 ay isa ng hindi ka pani-paniwalang gawain. Sa loob ng daan-daang taon, ang tanging taong maihahambing sa iyo ay si Callan. Naging 7th rank Grandmaster siya sa kanyang 40s. Siguradong malalampasan mo siya pagdating ng panahon. Kabanata 1166. Nang marinig ni James na binanggit si Callan, hindi napigilan ni James na magtanong, buhay pa ba si Callan? Siya pa rin ba ang kasalukuyang Supreme Commander ng GUSEC? Ngumiti si Lukjan ngunit hindi sinagot ang tanong ni James. Sa halip, iniba niya ang paksa. James, I'm expecting a lot from you. Naniniwala ako na ang lakas at talento mo ay aabot sa kanilang buong potensyal kung sasamahan mo ako. You drive a hard bargain. Fine, sasamahan kita. Tumango si James matapos mag-alinlangan sandali. Tumawa si Lukjan at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Ate boy, halika, uminom. Mabilis na nagbuhos ng alak sina Aphrodite at Venus para sa dalawang lalaki. Nagkaroon sila ng engranding piging. Ngunit tahimik na kumain si James sa buong pagkain ng hindi nagsasalita. Pagkatapos kumain ay bumalik siya sa kanyang kwarto kasama sina Aphrodite at Venus. Isang medyo may edad na lalaki sa ibaba ang bumaling kay Lukjan. Sir, si James ba talaga ang dapat nating pagkatiwalaan? Huminto sandali si Lukjan bago siya sumagot. Pinatay niya ang pinuno ng Mount Thunder Sect, si Jackson, para iligtas ang kanyang mga kaibigan. May mga mata ako sa Mount Thunder Sect, nasaksihan ng lahat ng matatanda at disipulo ng sekta ang labanan. At saka, naubos na niya ang lason ko. Kung gusto niyang mabuhay, wala siyang choice kundi ang magtrabaho para sa akin. Sa ngayon, hindi natin lubos maisip na tapat siya sa atin. Pero gagana ng maayos ang lason para manatili siya sa isang maikling tali. Magtitiwala lang ako sa kanya pagkatapos niyang mapatunayan pa ang kanyang halaga. Umupo si James sa sofa sa kwarto niya. Natakot sina Aphrodite at Venus na may bowboard si James. Kaya nagsagawa sila ng sayaw sa loob ng kwarto para aliwin siya. Maganda at maganda ang sayaw ng kambal. Ngunit wala sa mood si James na pahalagahan sila. Tama na, pwede ka nang tumigil. Itinaas ni James ang kanyang kamay na tanda para tumigil na ang mga babae. Tumigil sa pagsasayaw ng dalawa at naglakad. Umupo sa tabi ni James. Tumabi si James para dumistansya at tinuro ang kama. Gabi na, matulog na kayong dalawa. Maghapon akong natulog at hindi pa ako pagod. Magtatanam muna ako sandali at matulog sa sofa. Mamaya, ma'am. Masunuri namang tumango ang dalawa at tumungo sa kama upang makapagpahinga ng sandali. Samantala, umupo si James sa isang lotus position sa sofa at nagsimulang magtanim. Sabay pagmamasid niya sa kambal. Matapos makumpirma na natulog na sila, inilipat ni James ang daliri sa kanila at nagpadala ng kaunting bugzo ng puwersa patungo sa acupoints ng kambal. Binuksan ni James ang pinto ng balcony at naglakad palabas. Bagamat gabi na, ang nyebe na inaanod mula sa langit at ang puting tanawin ay tila araw pa. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Wala siyang nakitang iba. Bigla siyang tumalon sa ere at agad na lumakad sa bubong ng ikatlong palapag. Sa isa pang pagtalon, lumitaw siya 10 metro ang layo. Nawala mula sa lugar sa loob lamang ng ilang segundo. Ilang kilometro ang layo mula sa villa. Isang lalaking nakasuot ng itim na winter coat at sombrero ang nakatayong mag-isa sa nyebe. Maya-maya, sumulpot si James at lumapit sa lalaki. Paano nangyari? Hindi lumingon ang lalaki, sinabi ni James.
Kumuha ako ng lason mula kay Lupjan at kailangan kong manatili sa ilalim ng kanyang kontrol pansamantala. Hiniling niya sa akin na harangan ang mga powerhouse mula sa iba't ibang sekta at pamilya patungo sa Mount Thunder Sect. Gusto niyang patayin ko ang mga iyon. Kaya ko at lampoin ang mga hindi ko kayang patayin. Hindi ko pa rin naiisip ang layunin niya sa pagnanais na dumalo sa komperensya. Sa palagay ko ay hindi ito kasing simple ng pagsisikap niyang makuha ang posisyon ng Great Grandmaster. Ma'am, tumango naman ang lalaking nakasuot ng itim bilang pagsang-ayon. Dapat mong ipaalam sa mga pinuno ng sekta at mga ulo ng pamilya na makipagtulungan at makipaglaro sa aking aksyon. Gayunpaman, ipaalam lamang ang mga mapagkakatiwalaan. Siguradong maraming tao mula sa Gu Sect sa mga pangunahing sekta at pamilya. Ayokong maging ang aming plano exposed. Kapag nangyari yun, it'll derail everything. Alam ko, tumango ang lalaking nakaitim, at kumislap ang kanyang katawan. Agad na lumitaw 10 metro ang layo. Sa mga sumunod na sandali, tuluyan nang nawala sa paningin ni James ang lalaki sa kanilang galaw pa. Pagkaalis niya ay tumalikod na si James at bumalik sa villa. Kabanata 1167. Hindi nagtagal. Bumalik si James sa villa at tumalon sa ikalawang palapag. Papasok na sana siya sa kanyang silid nang may hindi inaasahang boses mula sa likuran ang nagulat sa kanya. Saan ka pumunta? Lumingon si James sa tunog at nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang lotus position sa looban. Tumalon si Lupjan at agad na lumitaw sa bintana sa ikalawang palapag. Si kalmado siyang tiningnan ni James. Ngunit sa loob-loob niya ay tumitibok ang kanyang puso. Partikular niyang sinuri ang lugar bago umalis. Tila walang tao sa paligid. At nag-ingat siya upang matiyak na hindi siya sinusundan. Hindi niya inaasahan na makikita siya ni Lupjan sa kanyang pagbabalik. Nagkibit-balikat si James at sumagot. Naiinip ako sa kwarto. Kaya naglakad-lakad muna ako. Ano ba? Bawal ba akong umalis? Siyempre, kaya mo. Ibinuka ni Lupjan ang kanyang bibig at sinabing, James, mahal na mahal kita at talagang umaasa ako na maaari tayong magtulungan bilang mga kasama sa halip na gamitin ko ang lason laban sa iyo. Wala sa tanong yan. Tumanggi si James. Ito na ang huling bagay na gagawin ko para sa iyo. Pagkatapos nito, sana bigyan mo ako ng antidote. Wala akong planong makipagsanib puwersa sa iyo. Wala kang ibang mapupuntahan. Gayunpaman, tumanggi akong magpahiram ng tulong sa mga nananakit sa iba. Ang pagiging outcast ay talagang pabor sa akin. Sa wakas ay maaari na akong magretiro at mamuhay ng masayang buhay. Sigurado akong papayag ka rin sa amin sa huli. Hindi na nagsalita si Lupjan at tumalon. Mariing lumapag sa looban sa ibaba. Huminga ng malalim si James pagkaalis niya. Naging maingat siya bago umalis. At walang sino man ang dapat na sumunod o nakakita sa kanyang pakikipagkita sa ibang tao. Maliban kung si Lupjan ay isang 8th rank Grandmaster. Tiyak na masasabi ni James kung sinusundan niya siya. Gayunpaman, iyon ay lubos na hindi malamang. Ayon sa impormasyon ni Yaroslav, hindi alam ang ranggo ni Lupjan ngunit ipinapalagay na nasa ika-7 ranggo. At imposibleng umabot siya sa ika-8 ranggo. Tumalikod si James at pumasok sa kwarto. Isinara ang pinto sa likuran niya. Natutulog pa rin si Aphrodite at Venus na parang mga troso. Pagkapasok ni James sa silid, binuksan niya ang kanilang mga acupoint at umupo sa isang lotus na posisyon na nakapikit ang kanyang mga mata upang magnilay. Samantala, 2 magagandang babae ang magkasama sa isang presidential suite sa isang 5-star hotel sa Tarentville. Sila Tiara at Maxine na sumugod para iligtas si James. Pagkarating nila sa Tarentville, hindi agad sila tumungo sa Mount Thunder Sect ngunit hinintay na dumating ang mga reinforcement ng God King Palace. Naka-cross-legged si Thea sa kanyang pijama at tumingin kay Maxine.
Pagkatapos, tinanong niya, halos lahat ng mga elite na mandirigma mula sa God King Palace ay nakarating na sa Terranville. Kailan tayo dapat kumilos? Hindi makapaniwalang tumingin si Maxine kay Thea. Paano tayo kikilos kung hindi natin alam kung nasaan si James ngayon? Plus, hindi rin natin alam kung sino ang dumukot kay Quincy at sa iba pa. Ibinaba ni Thea ang kanyang mga mata sa matipid na sagot ni Maxine. Wala pa rin siyang ideya kung nasaan si James at kung sino ang nakahuli sa mga kalahan. Bagamat nasa Terranville sila ngayon at hindi malayo sa Mount Thunder sect. Pakiramdam niya ay nakahawak siya sa mga dayami. Anong gagawin natin? Tanong ni Thea. Sandaling nag-isip si Maxine at sinabing, tatawagan ko ang lolo ko at itatanong ko ang sitwasyon. Ang mga Kaidan ay may isang tiyak na katayuan sa sinaunang martial world at dapat malaman kung ano ang nangyayari ngayon. Tatanungin ko siya at tingnan kung may balita tungkol sa kinaroroonan ni James. Pagkatapos magsalita ay inilabas ni Maxine ang kanyang telepono at tinawagan si Tobias na nasa malayong kabisera. Sa kalaunan, kinuha ni Tobias pagkatapos ng kanilang ring. Lolo, magalang na bati ni Maxine sa kanya. Ma'am, malumanay na tugon ni Tobias at nagtanong. Dapat ay papunta ka sa Mount Thunder. Tama. Oo, kara-rating lang namin sa Terranville. Kabanata 1168. Biglang tanong ni Tobias sa kanya. Ano ba talaga ang pinaglalaroan ni James? Nagulat si Maxine sa biglang pagbabago ng tono. Ha? Anong ibig mong sabihin? Lolo, ano ang problema? May nangyari ba? Medyo nagulat ang boses ni Tobias. Hindi mo ba kasama si James ngayon? Hindi. Nauna siyang umalis sa akin. Kara-rating ko lang sa Terranville. Sinabi ni Tobias. Kumalat ang balita na nagpakita si James sa Mount Thunder sect. Nilabanan niya at natalo ang pinuno ng sekta. Pagkatapos ay dinala niya siya. Pagkatapos, iniwan niya ang ulo ni Jackson sa pasukan ng Mount Thunder sect. Nagbigay sila ng bounty para sa kanyang ulo sa buong mundo. Ang sinumang manghuli sa kanya at pumatay sa kanya ay gagantimpalaan ng malaki. Ang kayamanan ng Seth, ang Frost Sword, ay isasama rin bilang reward. Napatayo bigla si Maxine nang marinig ang balita. Ano, lolo? Tumpak ba ang balitang ito? Tanong niya habang nanginginig ang boses sa hindi makapaniwala. Oo naman. Direkta itong nanggaling sa Mount Thunder sect. Agad na nawala ng lakas si Maxine sa kanyang mga binti. At bumagsak siya sa sofa. Hindi napigilan ni Thea na magtanong. Anong problema? Anong nangyari? Binaba ni Maxine ang phone niya at nilingon si Thea. Namumutla ang mukha niya habang sinasabi. Sinabi ni Lolo na pinatay ni James ang pinuno ng Mount Thunder sect. Si Jackson. Naglabas ang sekta ng wanted na utos na manghuli at patayin siya. Nag-aalok pa sila na gantimpalaan ang taong pumatay sa kanya. Ng kanilang kayamanan. Ang Frost Sword. Ano? Bulalas ni Thea at biglang tumayo. Di paanong posible iyon? Hindi ganoong klaseng tao si James. Hindi niya papatayin ang pinuno ng Mount Thunder sect. Inayos ni Maxine ang sarili at sinubukang aliwin si Thea. Breath. Thea, huminahon ka. Umupo si Thea nang walang gana. Sabi ni Maxine, judging by the current situation, the information must be accurate. I'm guessing binyantaan ng kalaban si James na papatayin ang pinuno ng Mount Thunder sect gamit ang buhay ng kanilang mga bihag laban sa kanya. Siguradong nalampasan na ito ni James at ngayon ay tinutugis ng Mount Thunder sect. Kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Kung hindi man ay malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Tahan na. Biglang may naisip si Maxine at agad na bumaling kay Maxine. Mabilis. Tumawag sa Kensington at tingnan kung nakabalik na ang mga kalahan. Sige, tatawag ako at magtatanong tungkol dito. Kinuha ni Thea ang phone niya at sinubukang tawagan ang phone niya.
Sa pamamagitan ng tawag, nalaman niyang bumalik na ang kanyang pamilya sa Kensington. Pagkatapos, agad niyang sinubukang kontakan si Quincy. Nakarating din si Quincy nang ligtas sa Kensington. Nakita mo ba si James? Tanong ni Thea. Tumugon si Quincy mula sa kabilang dulo. Ginawa ko, para iligtas tayo. Kinain niya ang isang lason na ginawa ng isang tao mula sa Gu sect. Kailan mo siya nakita? Ngayong umaga. Saan? Nag-isip sandali si Quincy at sumagot. Dapat sa isang lugar sa suburb ng Tarrantville. Titingnan ko ang mapa at tingnan kung matutukoy ko ang eksaktong lokasyon. Ipapadala ko sa iyo ang mga coordinate kapag nalaman ko na. Sige. Naka-loudspeaker si Thea kaya nakikinig din si Maxine sa usapan. Malungkot na sinabi ni Maxine. Mula sa kung ano ang maaari nating matipon. Malamang na pinatay ni James si Jackson. Nakipagkita sa isang tao mula sa Gu sect. At kinain ang kanilang lason. Ibig sabihin, kasalukuyang kinokontrol siya ng Gu sect. Ang hula ko ay ang Gu sect ay lumiliko kay James sa isa sa kanilang mga tauhan at gamitin siya para magsimula ng hidwaan sa pagitan niya at ng Virtuous faction. Wala siyang magagawa kundi ang sumali sa Gu sect. Ano ba ang dapat nating gawin? Maxine, lagi kang magaling mag-strategize. Tell me, what are our current options? Napilitan si James na patayin ang sect leader. May chance ba na mapatawad siya kung magpapaliwanag siya ngayon? Umiling si Maxine at sinabing, walang pagkakataon. Ang Mount Thunder sect ay palaging isang mataas na iginagalang na martial art sect at may hawak na mahalagang posisyon sa martial art world. Kaya naman ang komperensya ay ginanap sa Mount Thunder sa unang lugar. Ngayon na, pinatay ni James ang kanilang pinuno ng sekta. Hindi na siya papayagan ng mga taong nakahanay sa Virtuous faction na bumalik sa kaibigan. Parang hihimatayin si Thea at nagtanong. Ano pa ba ang magagawa natin? Napakunot noo si Maxine. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, kung tama ako, sinusubukan ng Gu sect na gumawa ng isang pawn-out kay James para gamitin laban sa kanilang mga kaaway. May ideya ka ba kung ano ang pilit na gagawin kay James? Sabi ni Maxine, dapat may kinalaman ito sa pagdudulot ng pinsala sa Virtuous faction. Hindi ko na kayang hulaan pa iyon pero, ang priority natin ngayon ay mahanap si James sa lalong madaling panahon. Kabanata 1169. Hindi nagtagal ay nagpadala si Quincy ng isang set ng mga coordinate kay Thea. Ang telepono ni Quincy ay kinuha mula sa kanya noong panahon na sila ay banihag. Kaya hindi niya alam kung saan sila nakakulong. Sa kanilang paglaya, hindi na sila napigilan kaya nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan ang kanyang paligid. Kaya, alam niyang malapit sa Tarrantville ang lugar na ginanap sa kanila. Sa paghusga sa bilis kung saan ang sasakyan ay naglakbay patungo sa paliparan ng Tarrantville. Halos mahulaan niya ang lokasyon ng villa. Napatingin sa malaking pulang bilog sila nagpakita ng tinatayang lokasyon ng villa sa mapa na ipinadala ni Quincy at nakasimangot. Ito ay napakalawak ng isang lugar. Ito ay sumasaklaw ng mga 12 kilometro. Paano natin siya mahahanap gamit ito? Tumingin si Maxine at itinaas ang kanyang kilay. Sinabing, she's definitely gave us a wide zone where James could be. But we still have to try anyway. Walang gaanong oras bago ang Mount Thunder Conference. Ang hindi mabilang na mga kampyon mula sa mga pangunahing sekta at pamilya ay malamang napapunta doon habang nagsasalita kami. Dapat nating mahanap si James sa lalong madaling panahon at pigilan siya sa paggawa ng kahit kailan mas walang ingat na aksyon. Kung hindi, wala nang babalikan para sa kanya. Ma'am, I'll notify the people from God King Palace to survey the area. Tumango si Thea at kinuha ang kanyang telepono. Ipinaalam sa lahat ng miyembro ng God King Palace na maghanap ng isang villa na matatagpuan sa lugar na may marka. Palabas ni Quincy,
Samantala, naka-lotus position si James sa isang kwarto sa ikalawang palapag ng villa. Ang kanyang katawan ay lumutang ng 1 metro sa ibabaw ng lupa at naglabas ng nakakatakot na aura. Pagkatapos uminom ng Snow Lotus wine, siya ay nasa tuktok ng ika-6 na ranggo. May 3 kailangan para makapasok siya sa ika-7 ranggo. Natugunan na niya ang unang kinakailangan, isang walang katapusan at tuloy-tuloy na daloy ng tunay na enerhiya upang lumikha ng cycle sa katawan. Lumipas ang gabi, at hindi nagtagal ay madaling araw na ng sumunod na araw. Nakita nina Aphrodite at Venus na si James ay naglilinang at may mabuting pakiramdam na hindi siya abalahin. Nagpalit sila ng damit at naghanda ng tubig para sa kanyang pag-refresh. Then, tahimik silang naghintay sa background para matapos siya. Nang lumamig na ang tubig, pinalitan nila ito at nagpatuloy sa paghihintay. Medyo pasado 8:00 na ng umaga nang tuluyang tumigil si James sa pagtatanim. Binawi niya ang kanyang enerhiya sa kanyang katawan at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Matingkad na ngumiti ang isa sa magandang kambal at naglakad na may dalang mainit na tuwalya. "Sir, here, payagan mo akong maglinis ng mukha mo." Sinubukan niyang panasan siya ng mainit na tuwalya. Kinuha ni James ang tuwalya at nakikita. "Kaya ko ang sarili ko." Ginamit niya ang mainit na tuwalya at casual na pinunasan ang pawis sa kanyang mukha. Nang matapos siyang maghugas ay may inabot na toothbrush sa kanya. Bagamat may mataas na posisyon at pangasiwaan si James, hindi pa siya nakikitungo sa mga tao noon at hindi sanay sa mapitagang pagtrato sa kanya. Isang karaniwang pamumula ang bumalot sa kanyang mukha nang muli siyang tumanggi. "I'll do it. It's fine. I can brush my own teeth." Habang nangyayari ito, may naglalaro na pag-uusap sa ibaba. "Sir, marami po kaming na-detect na martial artist sa paligid ng villa kagabi. Parang may hinahanap sila." Nagulat si Lukjan at nagtanong, "Oh, naiimbestigahan mo na ba ang mga pagkakakilanlan nila?" "Yeah, they're people sent by Thea." Pareho silang dumating ni Maxine sa Terrentville kahapon. Mukhang hinahanap nila si James. "Thea." Hinaplos ni Lukjan ang kanyang baba habang nagmumuni-muni. Noong una, gusto ni Lukjan na hulihin si Thea at gamitin para takutin siya. Karaniwang kaalaman na si James ay hindi kapani-paniwalang tapat sa kanya. Kusang loob niyang ibinaba ang kanyang dignidad bilang commander ng Black Dragon Army at nagpakasal sa Callaghans ng Kensington upang gantihan si Thea sa pagliligtas sa kanya 10 taon na ang nakararaan. Siguradong si Thea ang susi na magbibigay daan sa kanila na manalo kay James. Pumikit siya saglit at saka nag-utos, "Capture Thea for me." "No, wait. Invite her over. Siguraduhin mong hindi mo siya pagmomoltroto sa anumang paraan at tretuhin mo siya bilang isang VIP guest." "Sir, ano ang sinusubukan mong gawin? Huwag ka nang magtanong. Gawin mo lang ang sinasabi ko." Kabanata 1170. Paano si Maxine? Pareho silang magkasama ngayon. "Maxine." Huminto muli si Lukjan. "Walang silbi sa akin ang taong ito. Kung tretuhin ko ito gaya ng dati, papatayin ko na lang siya." Ngunit malapit siya kay James at may kawili-wiling background. Gayunpaman, nabalitaan kong siya ay isang taong mapagkalkula. Hindi natin siya mapapapunta dito. Kung hindi, mahirap kumbansihin si Thea sa tabi niya. Sabi niya, "Sige, naiintindihan ko. Go, dismiss ka na." Hinaway-kaway ni Lukjan ang kanyang kamay. Agad na lumabas ng silid ang nasasakupan. Maya-maya pa ay bumaba na si James na may kasamang magandang kambal. "Sa wakas gising ka na, James." Tumayo si Lukjan at lumakad para yakapin si James ng masigla. "Paano ito? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi?" 1/3. Inalis ni James ang braso ni Lukjan at pinigilan itong makalapit. Naglakad siya papunta sa sofa at umupo. "Nakatulog ako ng maayos.
Kailan ko sisimulan ang susunod mong gawain? Pagkatapos kong gawin ang gusto mo. Gusto kong bigyan mo ako ng antidote. At maghihiwalay na tayo. Simpleng sabi ni James. Nakikita ko na ikaw ay tsampang sa beat at handa na upang magsimula. Maaari kang umalis pagkatapos ng almusal. Umupo si Lukjan at pinitik ang kanyang mga daliri. Agad namang lumapit ang isang magandang babae na may hawak na mapa. Inilatag ni Lukjan ang mapa sa mesa at tinapik ang kanyang daliri sa isang tiyak na lokasyon. Ang lugar na ito ay nasa loob ng teritoryo ng Mount Thunder Sect. Ito rin ang tanging daan patungo sa Mount Thunder Sect. Maaari kang magtungo doon at harangan ang mga taong naglalakbay sa bundok. Ayon sa oras, ang mga pangunahing sekta at pamilya ay darating sa Mount Thunder Sect sa loob ng ilang araw. Ngunit, sinulyapan niya si James at pinaalalahanan. Kailangan mong mag-ingat. James, ang Mount Thunder Sect ay nagbigay ng bounty sa iyong ulo. Lahat ng martial artist mula sa Virtuous Faction ay tiyak na darating din para sa iyong buhay. Depende yan kung makakalapit pa sila para kunin. Mahinahon at kumpiyansa na sagot ni James. Tumawa ng malakas si Lukjan. Haha, mahal ko ito. Puno ka ng katapangan ngayon. Anuman ang mangyayari, siguradong nakatalikod ako sa iyo. Aking lalaki. Tumingin si James sa mapa sa mesa at sinabing, "Let's double confirm your conditions before I leave. After I complete the task, you will need the antidote." Oo naman. Walang problema. Lukjan beamed sa kanya at mukhang siya ay halos hindi nakakapinsala. Pinatay ni James si Jackson, ang pinuno ng Mount Thunder Sect. At malapit nang patayin ang hindi mabilang na mga elite na miyembro ng malalaking sekta at pamilya. Sa lalong madaling panahon, mawawala ni James ang maliliit na kaalyado na iniwan niya at mapipilitang makipagtulungan kay Lukjan at sa kanyang mga tauhan. Nakatingin ng diretso sa mga mata ni Lukjan. Umungol si James sa mahina. At nagbabantang boses. Sana ay pagtibayin mo ang iyong pagtatapos ng bargain. Kung hindi, kakalad ka rin kita sa impyerno kasama ko. Huwag kang mag-alala. Tutuperin ko ang aking pangako. Ang mga mata ni Lukjan ay nabuo ang nakaka-relax na gasuklay. Lumingon siya sa isang katulong sa likuran niya. At nag-utos. Ihain ang pagkain. Hindi nagtagal. Napuno ang mesa ng hindi mabilang na mga delicacy. Pagkatapos mag-almusal ni James ay naghanda na siya para umalis. James, sayo na tong dalawa simula ngayon. Isama mo na sila. Nang marinig ito, nakasimangot na tumingin si James kina Aphrodite at Venus. Paliwanag ni Lukjan habang nahuhuli si James na mukhang hindi nasisiyahan sa bagong arrangement habang, "Huwag kang mag-alala, hindi ka nila hahatakin pababa. Maaaring hindi sila kamukha pero martial artist din sila. Bagamat wala silang malakas, true energy, second-rank grandmaster sila at hindi puro pusshovers." Bahagyang tumango si James at sinabing, "Okay." Maliwanag na gustong gamitin ni Lukjan ang mga ito para patuloy na bantayan siya. At saka, magpapadala ako ng ibang tao para suportahan ka. Pagkatapos magsalita, pumalakpak si Lukjan. Agad na lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng basag-basag na damit. Mukha siyang mga 50 years old at may bilog na mukha, makapal na kilay, at malalaking mata. Sa isang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay mukhang isang butcher. Ipinakilala ni Lukjan. Ito si Bryce Quest. Siya ay nasa tuktok ng ika-6 na ranggo at isang hakbang ang layo mula sa pagpasok sa ika-7. Tumingin si James kay Bryce at tumango bilang sagot ng hindi kinikilala ang lalaki. Pinagdikit ni Bryce ang kanyang mga palad at magalang na yumuko habang sinabing, "James, I'm looking forward to working with you. I've been informed that we are tasked to abuse the participants for this year's martial arts conference." Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni James at nakikita.
Sa kabila ng kanyang panlabas na poker face, lihim siyang nagpapanik sa loob. Hindi niya inaasahan na si Luke Jan ay magpapadala ng isang martial artist para samahan siya. Ginawa lang nitong mas komplikado ang sitwasyon. Kabanata 1171. Sa may sumusunod, walang choice si James kundi maghintay ng tamang pagkakataon para kumilos. Hindi gaanong sumagot. Tumalikod si James at naglakad palabas ng villa na may hawak na blade of justice. Tumingin si Luke Jan kay Bryce at nag-utos. Sumunod ka ng mabuti. Naiintindihan. Tumango si Bryce. Lumabas siya ng villa at mabilis na naabutan si James. Sumisigaw. James! Handa na ang sasakyan. Mayroong ilang araw na halaga ng pagkain doon. Pumasok na tayo. Habang nagsasalita siya, tinuro niya ang isang off-road na sasakyan sa labas ng bakuran. Lumapit si James. Binuksan ang likod na pinto ng off-road na sasakyan. At umupo sa likod na hanay. Pumasok si Bryce sa driver's seat. Sumakay na rin sa kotse sina Aphrodite at Venus. Bawat isa ay nakaupo sa magkabilang gilid ni James. Ang isa sa mga kambal ay nakahawak sa braso ni James. At ang isa naman ay nakasandal kay James. Mukhang napaka-intimate. Walang masyadong sinabi si James. Pinaandar ni Bryce ang sasakyan at nagmaneho papunta sa Mount Thunder Sect. Pagkaraan ng ilang oras sa pagmamaneho, huminto ang sasakyan dahil hindi na ito makakapagpatuloy pa. Tumigil si Bryce, lumingon, at tumingin kay James. Itinuro niya ang isang bundok sa unahan at sinabi, ang bundok sa unahan ay tinatawag na Mount Ramsdalen. Ito ang tanging paraan upang makapunta sa Mount Thunder Sect. Tayo, pumunta ka doon at maghintay. Ma'am, tumango si James. Alam niya ang daan dahil dumaan siya sa landas na ito bago pumunta sa Mount Thunder Sect. Matapos maghanap buong gabi, ang mga tao ng Diyos King Palace ay ikinandado ang lokasyon kung saan nakita sina James at Quincy at kumuha ng hindi mabilang na mga larawan ng villa. Habang umaakyat si James sa bundok, natanggap ni Thea ang mga larawang kuha ng mga powerhouse mula sa Diyos King Palace sa hotel at ipinadala ito sa Quincy. Hindi nagtagal, kinumpirma ni Quincy ang lokasyon. Tara na at iligtas natin siya. Tumayo si Thea at aalis na sana. Mabilis siyang pinigilan ni Maxine at sinabing, gusto mo bang magmarcha na lang sa iyong kamatayan? Pero, putol ni Maxine, no bots. Alam mo ang lakas ni James ngayon. Kung kahit siya ay hindi maglakas loob na kumilos ng walang ingat at kailangang ubusin ang lason ng masunurin. Ibig sabihin ay talagang malakas ang tao sa villa. Mamamatay tayo kapag sumugod tayo doon. Umupo si Thea at nagtanong. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Saglit na nag-isip si Maxine at sinabing, kahit anong mangyari, walang may dudulot sa atin ang pagmamadali. Dapat tayong gumawa ng piano contact James. Paano tayo makikipag-ugnayan sa kanya? Hindi ko na makontak ang number niya nitong mga nakaraang araw. Halatang hinaharang niya ako. Biglang tumunog ang doorbell. Tumayo si Maxine at binuksan ang pinto. Pagkabukas ng pinto ay agad na nakatutok ang baril sa kanyang noo. Itinaas niya ang ulo at dahan-daang umatras. Tinitigan ang lalaking may hawak ng baril. Ito ay isang lalaki sa edad na 30 o 40. Nakasuot siya ng itim na suit. At maraming tao ang nakatayo sa likuran niya na may mga espada at baril. Habang umaatras, tanong ni Maxine, what do you want? Pera. Maxine, anong problema? Naramdaman ni Thea na may mali at nag-angat ng ulo. Nang makita si Maxine na nakatutok sa baril, mabilis siyang tumayo at inikat ang kanyang true energy. Naglalabas ng malakas na aura mula sa kanyang katawan. Nang akmang aatake na siya, isang figure ang bumungad sa kanya. Whoosh! Bago pa siya makapag-react, ang kanyang acupoints ay selyado na. At hindi na niya mailabas ang kanyang true energy.
Naramdaman ni Thea ang goma. At nahulog siya sa sofa. Sa wakas ay kitang-kita na niya ang matandang lalaki na sumilay sa kanyang harapan ngayon. Sino ka? Malamig na tanong ni Thea. Mabilis na binawi ng lalaking may hawak ng baril sa ulo ni Maxine. Lumuhad siya sa lupa sa isang tuhod. Isang karangalan na makilala ka. Ms. Thea. Lumuhad din ang mga nasa likod niya at sumunod din. Isang karangalan na makilala ka. Ms. Thea. Isang malakas at unipormeng boses ang narinig. Napatulala si Maxine. Kabanata 1172. Nagulat din si Thea sa nakita. Ano ang nangyayari? Sino kayong mga tao? Napatingin si Thea sa mga taong nakaluhod sa lupa. Magalang na sabi ng nangunguna. Ms. Thea, inutusan kami ng Dragon King na ihatid ka sa villa. Natigilan si Thea at mabilis na nagtanong. James, nasaan na siya? Sumama ka sa amin. Ms. Thea, malaman mo pagdating natin sa villa. Lumapit si Maxine kay Thea. Tumingin sa kanya, at nagtanong. Hindi ka naniniwala sa kalokohan nila. Tama ba? Halatang hindi naniwala si Thea sa kanila. Hindi siya ganoon katanga. Gayunpaman, si James ay kinokontrol, at ang pakikipagkita sa kanya ay magiging mahirap. Gayunpaman, kinakailangan na makipagkita sa kanya upang pag-usapan ang sitwasyon. Sumagot si Thea, sasama ako sa iyo. Mabilis siyang hinayla ni Maxine at sinabing, gago ka ba? Napakaraming problema ang pinagdaanan ni James para iligtas si Quincy at ang iba pa. Mapupunta ka sa isang bitag kung susundin mo sila. Hindi mo ba siya guguluhin pa kung hulihin ka nila at ginamit para banta muli? Pero, huwag mo na akong bigyan ng kahit anong pero, putol ni Maxine. Sinulyapan niya ang mga taong nakaluhod at malamig na sinabi, wala akong pakialam kung sino ka. Umalis ka. Hindi ka sasama ni Thea. Hindi mahalaga ang iyong mga salita. Tumayo ang lalaking nakaluhod sa lupa. Tumingin siya sa matandang lalaki na nagselyo sa acupoint ni Thea at sinabing, Langley. Agad na naglaho ang lalaki at muling nagpakita sa harap ni Maxine. Hinawakan siya sa leeg, at binuhat siya sa lupa. Sigaw ni Thea, anong ginagawa mo? Itigil mo yan. Ms. Thea, sumama ka sa amin. At hindi namin siya pahihirapan. Kung hindi, itigil mo yan. Sasama ako sayo. Iniutos ng pinuno. Ibaba mo siya. Langley. Sa wakas ay ibinaba ni Langley si Maxine. Pulang-pula ang leeg ni Maxine dahil sa pagkakasikal. At paulit-ulit siyang umubo pagkalabas. Tumingin siya kay Thea at umiling. Sabi ni Thea, wala akong choice ngayon. Maxine, pupuntahan ko si James. Manatili ka rito at huwag kang pupunta kahit saan. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis. Mabilis na sinundan siya ng mga lalaki. Umupo si Maxine sa sofa, at puno ng pag-aalala ang maganda niyang mukha. Anong kalokohan ang sinusubukan nilang gawin? Bakit nila kinuha si Thea? Bulong ni Maxine, naubos na ni James ang lason. Bakit nila kinuha si Thea? Sinusubukan kaya nilang gamitin si Thea para banta muli si James. Lumabas si Thea ng hotel at sumakay sa kotse. Umupo siya sa likod na hanay ng sasakyan. Ang isa pang tao ang namamahala sa pagmamaneho ng kotse. Habang ang taong nakatutok ng kanyang baril kay Maxine ay sumakay sa upuan ng pasahero. Malamig na tanong ni Thea, sino kayong mga tao? May James ka ba? Ms. Thea, anong pinagsasabi mo? Kami ang mga subordinate ng Dragon King. Malapit na ang Mount Thunder Conference. At naghahanda siya para magawa ang isang bagay na malaki. Siya ay nag-aalala na ang iba ay target ka para sa paghihiganti. Kaya, espesipikong ipinadala niya sa amin upang kunin ka at dalhin sa isang lugar na ligtas. Tinanong ni Thea, ano ang sinusubukan niyang gawin? Hindi ko alam.
Dadalhin kita sa isang lugar na matutuluyan pansamantala. Sigurado akong sasabihin niya sa iyo ang pagbabalik niya. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Thea. Alam niya na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng kanilang ginawa. May natupad. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Pinutol ni Thea ang kanyang utak. Hindi kaya ito ang iminungkahi ni Maxine? Pinilit ba ng kaaway si James na kumilos laban sa iba pang mga sinaunang martial arts sects at mga pamilya upang ang kanilang relasyon sa matuwid na paksayon ay masira? Na naiwan sa kanya na walang pagpipilian kundi ang sumali sa Gu sect. Naramdaman ni Thea na malamang na iyon ang nangyari. Kung totoo man, kailangan niyang makita si James sa lalong madaling panahon at pigilan siya sa maling landas. Kung hindi, wala nang babalikan. Maya-maya, nakarating na sila sa villa. Personal na lumabas si Lukjan para batiin siya. Haha, andito ka pala Thea. Ngumiti siya ng malapad at tinanggap siya. Nakilala ni Thea si Lukjan sa isang sulyap dahil nabasa rin niya ang impormasyon ni Yaroslav at nagkaroon ng pangkalahatang pag-unawa sa ilan sa mga mahahalagang tao sa Gu sect. Kabanata 1173. Nakangiting lumapit si Lukjan kay Thea. Tumingin siya sa kanya ng may magiliw na ekspresyon at gumawa ng malugod na kilos. Na nagsasabing, Thea, mangyaring pumasok sa loob. Dahil nagpa siya siyang sumama, hindi siya natakot. Dumiretso siya sa sala ng villa. Tumingin si Thea kay Lukjan at malamig na nagtanong. Paano si James? Nasaan na siya? Pinitik ni Lukjan ang kanyang mga daliri at nag-utos. Ihain ang tsaa. Hindi nagtagal. Inihain ang tsaa. Gayunpaman, hindi ito ininom ni Thea. Alam niyang ang kaharap niya ay ang deputy leader ng faction ng Gu sect. Miyembro rin siya ng mga Owen. Bihasa sa Gu Venom. Naghinala na siya ng tsaa ay Nalasan ng Gu Venom. Tinatanong kita, nasaan si James? Sumagot si Lukjan. Lumabas ang Dragon King para magsagawa ng kanilang mga gawain. Napatay niya ang pinuno ng Mount Thunder sect at ngayon ay tinutugis ng sekta. Siya ay nag-aalala para sa iyong kaligtasan at inutusan akong kumuha ng ilang mga tao upang dalhin ka dito upang protektahan ka. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang negosyo, babalik siya. Huwag mo akong subukang lokohin. Akala mo ba hindi ko alam na pinilit mo si James na ubusin ang lason? Ikaw ang nagpilit kay James na gawin ang lahat. Kinawayan ni Lukjan ang kanyang kamay at sinabing, hindi tama iyan. Thea, binigay ko na kay James yung antidote. Dagdag pa, alam niyang walang babalikan kung papatayin niya ang pinuno ng Mount Thunder sect. Siya ay ganap na sumali sa aming panig. Alam ni James na hindi siya ang magiging Dragon King o ang Emperor kung babalik siya. Gayunpaman, mayroon kaming isang paraan upang hayaan siyang sumali sa pampulitikang bilog upang tumakbo bilang hari sa halalan sa susunod na taon. Siya ang magiging hari ng Sol. Mamumuno sa 10,000 tao. At ikaw ang magiging reyna. Ang ina ng bansa. Hindi pinaniwalaan ni Thea ang anumang kalokohan ni Lukjan. Buo ang paniniwala niya na napilitang kumilos si James. Nasaan si James? Kailangan ko siyang makita ngayon. Sige, magpapadala ako ng mag-escort sa iyo doon. Hindi tumanggi si Lukjan at nag-utos. Dalhin mo siya para makita si James. Naiintindihan. Tumango ang kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos, inakay nila si Thea at umalis. Samantala, nakarating na si James sa interception point sa Mount Ramsdalen. Malapit sa Mount Thunder sect. Ang Mount Ramsdalen ay napapaligiran ng mga bundok. At mayroong isang tuwid na lambak sa pagitan ng bundok na tinatawag na Ramsdalen Valley. Umupo si James sa isang bato sa Ramsdalen Valley at idinikit ang Blade of Justice sa makapal na nyebe. Tumayo sa likuran niya sina Aphrodite at Venus. Umuulan ng malakas na nyebe. At lahat ng lugar sa paligid nila ay nababalot ng puti.
Matutunaw ang bumabagsak na snow habang dumampi sa katawan ni James. Samantala, nababalot ng nyebe ang buhok ng kambal. Tahimik na tumayo si Bryce palayo sa kanila at tumingin sa malayo. Walang nagsasalita, at medyo tense ang atmosphere. Hindi nagtagal. Isang grupo ng humigit kumulang 30 tao na binubuo ng mga lalaki at babae ang lumitaw sa harap nila. Ang nangunguna ay isang matanda sa edad na 60. Mahaba ang buhok niya at nakasuot ng puting roba na may nakalagay na salitang, medical. Nang makita ang paparating na grupo, humakbang si Bryce at tumayo sa harap ni James, na nagsasabing, ito ang mga tao mula sa Medical Valley. Ang matandang namumuno sa grupo ay ang master ng Medical Valley, na binyansagang medical saint. Siya ay malamang na isang 5th rank grandmaster. Patayin ang lahat mula sa Medical Valley at walang iwanan. Naniniwala akong may kakayahan kang gawin iyon. Nang marinig ito ni James, nalungkot ang ekspresyon. Medical Valley. Hindi siya sigurado kung mabuti o masama ang Medical Valley. Hindi rin niya alam kung nakatanggap sila ng lihim na balita para makipagtulungan sa kanya sa isang gawa. Kung hindi nila nakuha ang mensahe, ano ang gagawin niya? Napaisip si James saglit. Ang mga tao ay naglalakbay sa isang matatag na bilis. Ilang daang metro lang ang layo nila at malapit na silang makarating. Napahinto ang mga tao sa Medical Valley nang makita nila ang mga taong nakatayo sa unahan nila. Isang gwapong binata sa tabi ng matanda ang bamulong. Master, si James po. Pumunta ako sa Kensington kanina. Kahit hindi ko siya nakilala. Nakita ko na ang litrato niya. Binalaan siya ng ibang tao sa grupo. Guro, kailangan mong mag-ingat. Kabanata 1174. Ang master ng Medical Valley, Medical Saint, ay tumingin kay James, na nakaupo sa isang bato habang ang kanyang espada ay nakatusok sa lupa. Lumapit siya habang nakadaop ang mga kamay at sinabing, may appointment ang Medical Valley sa Mount Thunder, bakit mo hinaharangan ang daan namin? Dahan-daang tumayo si James at kinuha ang kanyang mahabang espada na nakaipit sa snow. Itinutok niya ang kanyang espada ng paalang sa party mula sa Medical Valley. Nandito ako para kunin ang buhay mo. Ang mga disipulo mula sa Medical Valley ay nagulat sa kanyang mga salita at napaatras nang marinig ang mga ito. Ang balita na pinatay ni James ang pinuno ng Mount Thunder sect. Si Jackson ay kumalat sa buong sinaunang martial world. Ang Mount Thunder sect ay naglabas na ng Global Wanted Order para kay James. James, huwag kang mapangahas. Sa tingin mo ba hindi ka matatalo? Ibinuka ng isang elder mula sa Medical Valley ang kanyang bibig at pinuna ang kanyang pag-uugali. Bilang Dragon King ng Southern Plains at commander ng Red Flame Army sa capital. Paano mo matutulungan ang mga masasamang gumawa ng masama? Hindi ka ba natatakot na parusahan ng langit? James, huwag kang kumilos ng walang ingat. Huwag mahulog sa pagkana ng kalaban. Ibaba mo ang iyong espada. James, maaari nating pag-usapan ito ng mapayapa. Ang ilang mga tao ay nagalit, habang ang iba ay natatakot. Bagamat ang Medical Valley ay isa ring sinaunang martial arts sect, pangunahing nakatuon sila sa mga kasanayang medikal. Kaya ang kanilang pangkalahatang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi pambihira. Ang pinakamalakas nilang miyembro ay ang Valley Master. Nasa ika-5 ranggo lamang. Si James ay nanatiling walang malasakit. Pinasigla niya ang kanyang true energy at mabilis na sumulong. Mabilis ang kanyang mga galaw. At agad siyang nagpakita sa harap ng mga alagad ng Medical Valley. Iniabot ni James ang kanyang mahabang espada sa Medical Saint. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang ekspresyon ng Medical Saint. Tumingin siya kay James at sinabing, mas malakas ka sa akin. Alam kong hindi kita matitiis kung gusto mo akong patayin. Isa lang ang hiling ko. Mangyaring hayaan ang mga alagad ng Medical Valley na umalis.
Guro, Valley Master, sunod-sunod na tinawag ng mga disipulo ng Medical Valley. Ikan-away ni Medical Saint ang kanyang kamay at pinigilan ang paglapit ng galit na mga disipulo. Tumingin siya kay James at sinabing, "Sige." Walang awa si James at tinusok ang Blade of Justice sa katawan ni Medical Saint. Whoosh! Binawi niya ang kanyang espada. Dugo ay tumalsik, na nagpapakulay sa snow crimson red. Ang Medical Saint ay umubo ng isang subo ng dugo. At ang kanyang katawan ay unti-unting bumagsak sa lupa. Matapos kunin ang kanyang buhay. Tumalikod si James at umalis. James! Papatayin kita. Kaagad. Inilabas ng ilang alagad ang kanilang mga espada at galit na sinugod si James. Gayunpaman, bago sila makalapit kay James, natanggap sila ng malakas na puwersa at bumagsak sa lupa. Bumalik si James sa tabi ni Bryce. Tumingin sa kanya si Bryce at mahinahong sinabi, "Anong ginagawa mo?" "Sabi ko patayin mo silang lahat." Umupo si James sa bato at mahinahong sinabi, "Ang makikitang banta mula sa Medical Valley ay ang kanilang Panginoon. Ang iba ay hindi nagbabanta. Kaya bakit papatayin ang inosente?" Sa di kalayuan, ang master ng Medical Valley ay bumagsak sa lupa. At ang kanyang mukha ay namutla. Hindi pa siya namatay. Sa pagtingin sa kanyang mga alagad, iniutos niya, "Pagkatapos kong mamatay, dalhin mo ang aking katawan sa Mount Thunder at kapag nagsimula na ang komperensya, ipaghiganti ako ng martial community." Pagkatapos magsalita, bumagsak ang ulo niya sa lupa at wala ng buhay. Guro, Lambak Master, sa nyebe, ang mga disipulo ay sumigaw ng malungkot. Lumapit si Bryce sa bangkay niya. Mabilis na napaatras ang mga alagad ng Medical Valley sa takot. Nag-squat siya at tiningnan ang vitals ng Medical Saint. Isang napakaraming kagalakan ang bumungad sa kanyang mukha matapos kumpirmahin ang pagkamatay ng Valley Master. Dahil ayaw ni James na patayin ang mga alagad. Ayaw din ni Bryce na abalahin ang sarili sa mga mahihinang iyon. Tumalikod siya at bumalik sa tabi ni James, na nagpupuri, "Good job, James!" Kabanata 1175. Hindi pinansin ni James ang papuri ni Bryce. Umupo siya pabalik sa bato at idinikit muli ang Blade of Justice sa snow nang walang sinasabi sa kanya. "James, hindi ka mapapatawad ng Medical Valley." Isang galit na galit ang dumating mula sa malayo. Hindi pinansin ni James ang galit na mga alagad ng Medical Valley. Dinala ng mga alagad ng Medical Valley ang kanilang Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Nilampasan nila si James, papunta sa Mount Thunder faction para hintayin ang komperensya para maitaguyod ang martial community at hustisya. Umalis ang grupo sa bundok. Muling bumalik sa katahimikan ang Ramsdalen Valley. Mabilis na umalis ang mga alagad ng Medical Valley at nawala sa Ramsdalen Valley. Matapos maglakbay ng malayo, lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng itim na winter coat. Nang makita siya, muling itinaas ng mga alagad ng Medical Valleys ang kanilang mga bantay. Kakakilala pa lang nila ni James. Bakit may hamarang sa kanilang dinadaanan? Isang elder mula sa Medical Valley ang nagtanong, "Sino ka? At bakit mo hinaharangan ang aming landas?" Dahan-daang tumalikod ang tao. Tinanggal ang hood na nakakabit sa kanyang damit. At ipinakita ang kanyang mukha. "Ikaw." Napaatras ang mga alagad sa takot na parang nakakita ng multo. Hindi ka patay. Paanong buhay ka pa?" Tinitigan ng matanda ang taong nasa unahan nila. Ito ay walang iba kundi si Jackson, pinuno ng Mount Thunder sect. Lumapit si Jackson sa mga alagad ng Medical Valley. Biglang bumangon ang Medical Saint, na nakahandusay sa lupa, umupo sa isang lotus position, at nagsimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. Tanong ni Jackson, "Okay ka lang?" Ikan-away ni Medical Saint ang kanyang kamay at mahinang sinabi, "Walang seryoso. Medyo nasaktan lang ako."
Magiging maayos din ako pagkatapos magpagaling ng ilang araw. Ha! Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay ganap na napatulala sa mga alagad ng Medical Valley. Sa pagkakataong iyon, nakikita ng mga umatras ang isang alagad na parang gustong umalis ng palihim. Napansin ito ni Jackson at mabilis na itinulak ang palad niya. Isang puwersa ng pagsabog ang naganap at tinamaan ang disipulo, na agad na ikinamatay nito. Ang mga taga-Medical Valley ay hindi pa nakukuha sa sitwasyon nang biglang inatake ni Jackson ang isa sa kanilang mga disipulo. Mabilis na bumunot ng espada ang isang lalaking edad nasa 40 at malamig na sinabi. "Ano ang ginagawa mo? Bakit mo pinatay ang apprentice ko?" Mahinahong sumagot si Jackson. Ang taong iyon ay isang especially iyan ng Goose Sect na nakatanim sa Medical Valley. Kabalbalan. Iyon ay ganap na imposible. 10 taon na niya akong kasama. Paano siya magiging especially iya? Mukhang naguguluhan siya at gustong tumakas para iulat ito sa Goose Sect. Ano pa kaya siya kung hindi isang especially iya? Hindi tayo maaaring maging pabayat dahil may kaugnayan ito sa Mount Thunder Conference. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa lahat ng mga martial artist. Ang isa pang elder mula sa Medical Valley ay agad na nagtanong. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang Medical Saint, pinuno ng Medical Valley, sa wakas ay naghiwalay ng kanyang mga labi at nagpaliwanag. Nakatanggap ako ng balita mula sa pinuno ng Mount Thunder Sect na si James ay nagpanggap na sumali sa Goose Sect upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Dahil gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ng Goose Sect, ipinaalam sa akin ni G. Cabral na makipagtulungan kay James at kumilos. So, peke ang balita mula sa Mount Thunder Sect dati. At hindi pinatay ni James si Mr. Cabral. Oo. Kabanata 1176. Tumango si Jackson at sinabing, "Gayunpaman, hindi na ako nagpakita simula noon. Kaya na-stigmatize na si James. Sa kasamaang palad, kailangan niyang tiisin ang pangungutya sa ngayon para maalis ang Goose Sect minsan at magpakailanman." Nang marinig ito, agad na naunawaan ng mga alagad ng Medical Valley ang sitwasyon. Tanong ni Jackson, "Medical Saint, naipasa mo na ba ang gamot sa iba?" Nagsuot ng seryosong ekspresyon ang Medical Saint at sinabing, "Wala akong gaanong oras at wala akong kontak." Gayunpaman, ipinasa ko ito sa lahat ng mga taong pinagkakatiwalaan ko, para sa mga walang matatag na paninindigan. Hindi ako nang ahas na ibigay ito sa kanila dahil tiyak na napasok na sila ng mga nunal ng Goose Sect. Ayokong ilabas ang pusa sa bag. Maaasahan ba ang gamot? Ma'am, syempre, ito ay isang natatanging formula mula sa Medical Valley. Pagkatapos kunin ito, ang isa ay walang makikitang mga palatandaan ng buhay at hindi naiiba sa isang patay na tao. Walang makakahanap ng anumang abnormal. Naniniwala ako na matalinong tao si James at mauunawaan niya na ang mga hindi lumalaban ay ang mga nakatanggap na ng mensahe. Samantala, ang mga lumalaban ay hindi nakatanggap ng mensahe. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Jackson. Pagpapatuloy ng Medical Saint, may sumusunod kay James. Nakilala ko ang mukha niya. Isa siyang taksil sa Sylvan Sect ilang dekada na ang nakalilipas. Ang kanyang pangalan ay Bryce Quest. Ang Goose Sect ay hindi pa rin nagtitiwala kay James at may sumusubaybay sa kanya. Sagot ni Jackson, dapat alam ni James kung ano ang susunod na gagawin. Para sa natitira, guguluhin ka namin sa pagkukunwaring kamatayan para mapabayaan ng Goose Sect ang kanilang mga bantay. Pagdating ng oras, maglulunsad kami ng counterattack at papatayin ang mga labi ng Goose Sect sa Mount Thunder. Tumango ang Medical Saint at sinabing, tungkulin at karangalan kong gumawa ng isang bagay para sa mga tao sa mundong ito. Sumenya si Jackson bilang pagsang-ayon at sinabing, tama na ang usapan sa ngayon. Umakyat tayo sa bundok. Iniutos ng Medical Saint.
May mga nunal mula sa Gu sect sa Mount Thunder sect. Pagdating natin doon, ituloy mo na parang walang nangyari. At huwag mong hayaang lumabas ang sikreto. Naiintindihan. Mabilis na tumango ang matatanda at mga disipulo. Nakahiga ang medical saint sa sahig. At ilang disipulo ang lumapit upang buhatin siyang muli. Mabilis ding nawala si Jackson sa paningin ng lahat. Samantala, nakaupo pa rin si James sa isang bato. Walang ekspresyon sa Ramsdalen Valley. Nakatayo sa isang tabi. Nagtanong si Bryce, James, ang Medical Valley ay may espesyal na katayuan sa sinaunang martial world. Lahat ng mga sekta at pamilya ng sinaunang martial world ay nakatanggap ng pabor mula sa kanila. Wala nang babalikan para sa iyo ngayon. Ito ay ang parehong alok. Dapat kang sumali sa amin at maging isa sa aming mga pangunahing pinuno. Kapag namatay ang ating pinakamataas na pinuno at si Lukjan ang pumalit sa kanyang posisyon, ikaw na ang magiging deputy leader. Alam ni James na hindi nagkakaisa ang Gu sect. Mayroon pa ring pinakamataas na pinuno na hindi kilala. Gayunpaman, alam ni James na may malaking ambisyon si Lukjan at nagpaplano siyang magdulot ng kaguluhan sa Mount Thunder Conference para mapatay niya ang Supreme Commander ng kanyang paksayon. Alam ni James na ito ang pagkakataon niya. Wala na ba talagang babalikan? Bulong ni James. Oo, hindi ka na makakabalik. Hindi lang ikaw ang mapaparusahan. Pati si Thea ay kaladkarin din kasama mo. Maaari mong protektahan ang iyong sarili. Ngunit paano naman si Thea at ang mga kalahan? Kapag natapos na ang Mount Thunder Conference, maraming tao ang lalapit sa iyo para maghayganti. Kung hindi mo mahanap, ilalabas nila ang galit nila kay Thea at sa mga kalahan. Sinimulan ni Bryce na hikayatin si James sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa kanya ng mga kalamangan ng pagsali sa kanila. Isa lang ang layunin niya ang magtagumpay si James. Mahinang sagot ni James. Gusto ko lang mabuhay. Marami na akong nagawa para kay Lukjan. At kung hindi niya ako bibigyan ng antidote, mamamatay ako. Hindi agad siya pumayag dahil ito ang mag-uudyok sa mga hinala ni Lukjan at mahihirapang kunin ang kanyang tiwala. Pagkatapos, hindi niya malalaman ang tunay na motibo ni Lukjan. Buntong hininga. Bakit kailangan mong ilagay ang sarili mo sa problema? Sabi ni Bryce. Tanong ni kalmadong ni James. Walang gaanong 7th ranked Grandmaster sa Seoul. Pero medyo disenteng bilang pa rin sila. Samantala, mayroon lamang 2 hanggang 3 8th ranked Grandmasters. Sa pagkakaalam ko, ano ang ranggo ni Lukjan? Ano ang nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na ibagsak ang kanyang pinakamataas na commander? Sa pagkakaalam ko, nakatayo sa tabi niya ang Gu Devil at hindi mabilang na powerhouses. Kahit ang lolo ko ay tumutulong sa taas-taas na commander. Haha, nakangiting sabi ni Bryce. Nag-aalala ka dito. Huwag kang mag-alala. Sasabihin sa iyo ni G. Owen ang lahat ng tungkol dito pagkatapos mong makumplito ang gawain. Naniniwala akong gagawa ka ng tamang pagpipilian. Wala na sa kanila ang nagsalita pa. Umupo si James sa bato habang nakapikit at nagpahinga. Naghihintay sa susunod na grupo ng mga martial artist na dumating. Kabanata 1177. Bumagsak ng husto ang nyebe. At mabilis na tinakpan ng isang kumot ng nyebe ang mga mantsa ng dugo sa nyebe. Matiyagang naghihintay si James. Lumipas ang mga oras. At madilim na ang langit. Gayunpaman, ang pangalawang batch ng mga martial artist ay hindi pa dumarating. Sa halip, nagpakita si Thea. Nagpadala si Lukjan ng ilang lalaki para i-escort si Thea kay James. Dumating si Thea sa Ramsdalen Valley. Bagamat gabi na, natatanaw niya kaagad si James sa malawak at puting paligid. Nakaupo sa isang bato sa di kalayuan. Kasabay nito, napansin din niya ang pares ng magagandang kambal na nakatayo sa likuran ni James. Agad na bumangon ang selos sa kanyang puso.
Bakit may ibang babae sa tabi ni James? Sino ang mga babaeng ito? Ano ang relasyon nila ni James? Tatlong sunod-sunod na tanong ang gumuhit sa puso niya. Napansin din ni James si Thea at ilang mga kampa ni Luke dyan na nagmumula sa malayo. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay habang nakatingin sa kanila na papalapit. Maya-maya pa ay dumating na sa harapan niya si Thea. James. Kalmadong tumayo si James at tumingin kay Thea na nakatayo sa harapan niya. Nakasuot ng makapal na winter coat si Thea. At naipon ang nyebe sa kanyang buhok. Namumula ang kanyang mukha. At ang kanyang mainit na hininga ay namumula sa hangin. Hindi ba dapat nasa Kensington ka? Bakit ka nandito? Bakit ka nagpakita dito? Honey. Thea threw herself on James. Wrapped her arms around him tightly. Narinig kong pinatay mo ang pinuno ng Mount Thunder sect. Totoo ba yan? Ano ang nangyayari? Pinilit ka ba nilang gawin iyon? Hindi maipaliwanag ni James ang sitwasyon sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Hindi niya inaasahan na magpapakita si Thea. Haharangan lang siya. Binitawan niya si Thea at ipinatong ang mga kamay sa balikat nito. Mariing sinabing, Thea, makinig ka sa akin. Umalis sa lugar na ito at bumalik sa Kensington. Honey, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Luke dyan na sumali ka sa Gu sect at tinutulungan mo siya ngayon. Sabihin mong hindi totoo. Nag-aalalang tumingin si Thea kay James. Sinabi ni Quincy na napilitan kang kumain ng lason. Totoo naman di ba? Umalis tayo sa lugar na ito at bumalik sa Kensington para humanap ng paraan para ma-detoxify ang lason. Walang kwenta. Uminom na ako ng antidote. Malumanay na sabi ni James. Thea, hindi na ako makakabalik. Napatay ko na ang pinuno ng Mount Thunder sect at nakipagtalo sa matuwid na paksayon. Ang Mount Thunder sect ay isa sa mga kilalang taga-suporta ng hari. Hindi niya ako matatanggap kung babalik ako. Hindi ako magiging Dragon King o Emperor. Papatayin ako. Kaya wala akong pagpipilian. Kung hindi ako sasali sa Gu sect, ikaw at ang mga kalahan ay kalad ka rin dito. Naiintindihan mo ba? Mapoprotektahan ko lang kayo sa pamamagitan ng pagsali sa kanila. Sila lang ang makakapagprotekta sa iyo ngayon. Ang mga salita ni James ay parang bolt mula sa asol kay Thea. Sa gulat, napatili siya sa kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala na ang kaharap niya ay si James. Para sa kanya, si James ay palaging puno ng hustisya. Siya ang Diyos ng digmaan at bayani ni Saul. Hindi kailanman papatayin ni James ang mga inosenteng tao para mabuhay. Honey, hindi ito totoo. Bilasan mo at sabihin mong hindi totoo. Sinulyapan ni James ang mga taong sumabay kay Thea doon at malamig na sinabi. Ibalik mo si Thea at sabihin kay Luke dyan na ibalik siya ng ligtas sa Kensington. Kung may mangyari man sa kanya, tapos ang pakikipagtulungan ko sa kanya. Ms. Thea, fair na, sumama ka sa amin. Hinimok siya ng nasasakupan ni Luke dyan. Nakangiting lumapit si Bryce at sinabing, Ms. Thea, huwag kang mag-alala. Pagkatapos tapusin ni James ang kanyang gawain pagkatapos ng komperensya, babalik siya sa Kensington para hanapin ka. Tapos, pwede na kayong magkasama, at wala nang maghihiwalay sa inyo. James. Tumingin si Thea kay James na lumuluha ang mga mata. Nangingilid ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Umiyak siya at umungol. Napagkamalan kita, James. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka. Tapos, tumalikod siya at tumakbo palayo. Tinakpan niya ang bibig niya. Nasaktan si James sa sinabi nito. Ngunit wala siyang pagpipilian. Malamig niyang sabi, bakit kayo nakatayo pa rin dito? Bilasan mo habulin mo siya. Siguraduhing ibalik siya sa Kensington ng ligtas. Kung hindi, utos din ni Bryce. Sumunod ka sa kanya. Kabanata 1178. Naiintindihan. Mabilis siyang hinabol ng mga taong nag-escort kay Thea.
Tumingin si Bryce kay James at tinapik ang balikat nito. Nakangiting sabi, "Ang bait mo naman James. Naiintindihan mo ang kasalukuyang sitwasyon at alam mong makakapagprotekta lang kami sa inyo ni Thea. Huwag kang mag-alala, kung susundin mo si Mr. Owen, paprotektahan kanya at ang mga kalahan. Walang maglalakas loob na hawakan sila." Tumingin sa kanya si James ngunit walang sinabi. Umupo siya sa isang bato at kumuha ng sigarilyo. Akmang maglalabas siya ng lighter. Kinuha ni Aphrodite na nasa likuran niya ang lighter at mabilis na lumapit sa kanya para magsindi ng sigarilyo. Huminga ng malalim si James. At umusok ang usok sa hangin. Sana maibalik ni Lukjan si Thea ng ligtas. Kung hindi ko na kailangang ipagpatuloy ang kooperasyong ito. Walang kinatatakutan si James kundi si Lukjan ang humawak kay Thea bilang bihag. Ito ay makakaapekto sa kanyang buong plano. Sumagot si Bryce ng may kumpiyansa. Huwag kang mag-alala. Iyan ay sigurado. Mahal ni Mr. Owen ang mga talento, tiyak na hindi niya pahihirapan si Thea. Paprotektahan niya siya ng mabuti, isang kontemporaryo. Sumigaw si James. Gusto kong ibalik siya sa Kensington. Biglang sumigaw si Bryce na ikinagulat niya. Saglit na natigilan si Bryce. Pagkatapos, mabilis niyang naalala ang sarili at sinabing, "Sige, ipapaalam ko kay Mr. Owen." Kinuha ni Bryce ang phone niya at tinignan ang screen. Nagkaroon ng signal sa kanilang lokasyon. Bagamat ito ay mahina, ito ay sapat na upang magpadala ng mga mensahe. Nagpadala siya ng mensahe kay Lukjan. Ibinalita ang pakikipagkita ni Thea kay James. Nakita ni Lukjan na nasa suburb villa sa Tarrantville. Ang mensahe ni Bryce. Haha, tumawa siya ng malakas. Si James ay medyo matino at naiintindihan ang kanyang sitwasyon. Alam kong hindi lang ako makakapagpatuloy sa buhay sa kanya at ligtas ang mga kalahan. Malaki ang ngiti niya. Nagsisimula ng mag-alinlangan si James. Pagkatapos niyang pumatay ng ilan pang tao, wala na siyang babalikan. Pagkatapos ipadala ang mensahe, ngumiti si Bryce at sinabing, "Na-notify ko na si Mr. Owen." Sumagot siya na dapat kong makatiyak na ligtas niyang ibabalik si Thea sa Kensington. Nakahinga ng maluwag si James. Si Thea naman. Tumakbo siya ng malayo at tuluyang kumalma. Naniniwala siya na si James ay hindi isang kasuklam-suklam na tao na kompromiso upang mabuhay. Sa halip na umalis, nanatili siya sa malapit at palihim na pinagmamasdan siya. Lumipas ang gabi na walang dumadaan sa Romsdalen Valley. Kinaumagahan, makikita ang isang grupo ng mga tao na papalapit sa malayo. Ang grupo ay binubuo ng 17 hanggang 18 tao. Lahat sila ay mga martial artist na nakasuot ng puting damit na may nakaukit na mga salitang, martial arts. Nang makita ang paparating na grupo, sinabi ni Bryce, ang mga taong ito ay mula sa Paragon Martial Arts School. Ang nasa harap ay ang principal. Siya ay 60 taong gulang at isang pang-4 na ranggo na Grandmaster. "Ma'am," bahagyang tumango si James. Ang isang tao mula sa ika-4 na kaharian ay hindi katugma para sa kanya. Napansin ng grupo mula sa Paragon Martial Arts School si James na humaharang sa daanan sa unahan. Nang makita niya ang mga taong ito, mabilis na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. "Ginoo, Gerald, si James yun. Si James ang pumatay sa pinuno ng Mount Thunder Sect. Bakit siya nandito?" Kinawayan ng principal na si Gerald ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Halika at tingnan natin ang sitwasyon." Lumapit si Gerald at huminto sa 20 metro ang layo kay James. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagtanong, "Ikaw si James?" Sumagot si James, "Oo, bakit ka nakakaharang sa daan? Para patayin ka." Ang grupo ng Paragon Martial Arts School ay gulat na ekspresyon at nakikita ng marinig ang mga sinabi ni James. Kabanata 1179
Nabahala ang mga taga-Paragon Marital Arts School. Ang balita tungkol sa masasamang gawa ni James ay kumalat sa buong sinaunang martial world. Alam ng lahat na pinatay ni James ang pinuno ng Mount Thunder sect. Si Jackson. Mabilis silang umatras at maingat na tinitigan si James. Seryoso ang ekspresyon ni Gerald, ang principal ng martial arts school, habang sinabing, "I've never had any grudges against you, James." Ano ang ibig sabihin nito? Walang pakialam na tumingin sa kanya si James at sinabing, "Halika sa akin, do you think you're invincible now?" Nagdilim ang ekspresyon ni Gerald, at isang malakas na enerhiya ang sumabog sa kanyang katawan. Maghanda, sinisingil ni Gerald si James. Parang cheetah siyang sumugod kay James at itinaas ang kamay para umatake. Isang matinding puwersa ang sumabog at nagdulot ng malaking dagandong sa buong kabundukan. Itinaas ni James ang kanyang kamay at walang kahirap-hirap na sinalo ang kamao na papalapit sa kanya. Mabilis niyang inabot at itinutok ang palad sa dibdib ni Gerald. Umikot si Gerald sa hangin at dumaong sa nyebe na may 10 metro ang layo. Umubo ng subo ng dugo. Ginoo, Gerald. Mabilis na sumugod ang mga estudyante ng Paragon Martial Arts School. Nag-squat. At tinulungan si Gerald mula sa snow. Kumunot ang noo ni Bryce at nagtanong, "Bakit hindi mo siya pinatay?" Kalmadong sagot ni James, "He's a 4th-ranked grandmaster and isn't a threat to you guys. Hindi mahalaga kung patayin natin siya o hindi." Totoo. Tumango si Bryce. Tumingin si James sa grupo mula sa Paragon Martial Arts School at walang emosyong sinabi, "Get lost." Ang mga estudyante ay hindi nang ahas na pabulaanan siya at mabilis na umalis kasama ang malubhang na sugatan na si Gerald. Patungo sa Mount Thunder sect. Palihim na pinanood ni Thea ang pangyayari. Nang makitang inatake ni James ang isang inosenteng martial artist, namutla ang mukha nito, at bumalatay sa mukha niya ang pagkabigo. Hindi siya makapaniwala na si James na ito ay ang parehong tao bilang ang dating pambansang bayani at Souls War God. Nais ni Thea na puntahan at hikayatin siyang tumalikod sa kanyang kasalukuyang mga gawi. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang sasabihin sa kanya. Samantala, patuloy na naghihintay si James sa susunod na grupo ng mga tao na dumating matapos masugatan si Gerald. Sa isang kisap mata, lumipas ang 2 oras. Isa pang grupo ng mga tao ang nagpakita sa Ramsdalen Valley. Ito ay ang Blithies mula sa Little Root City. Ang taong nangunguna ay ang pinuno ng Blithies, si Donovan. Si Donovan ay mga 50 taong gulang. Nakasuot siya ng suit and tie. Imbes na maging martial artist ang ugali niya, mas naging matagumpay siyang negosyante. Sinamahan siya ng higit sa 30 tao mula sa Blithies, na binubuo ng parehong matanda at kabataang lalaki. James, nang makita ang taong nakakaharang sa kanilang daraanan, kung paano hindi napapansin ang noo ni Donovan. Bilang isang napakalaking pamilya, ang Blithies ay mayroon ding malawak na intelligence network. Kaya, alam nila ang tungkol sa nangyari sa Mount Thunder sect at pinatay ni James ang sect leader. Bukod dito, alam nila na si James ang nag-abolish sa cultivation base ng ulo ng mga Johnston. Alam din nila na gumamit si James ng hindi kilalang martial art technique, na ginawa rin ng matandang tumalo kay Donovan sa Mount Little Root. Lumapit si Donovan at lumitaw 10 metro ang layo kay James. Tumingin siya kay James na may pag-aalalang ekspresyon at nagtanong, "Anong ginagawa mo dito, James?" Bahagya pa siyang na-trauma sa nangyari sa Mount Little Root at hindi sigurado sa relasyon ni James sa matanda. Noong nakaraan, walang nang-ahas na hamarang sa kanyang daan. 2/3. Tumabi si Bryce at bamulong. Ang mga Blythe ay may malaking ambisyon. Si Donovan ay isang henyo sa martial arts.
Wala pang 5 taong gulang ngunit nasa ika-6 na ranggo at hindi nalalayo sa ika-7. Kabisado niya ang Blythe Fist of Abomination. Kaya hindi natin siya mabubuhay. Ayaw ni James na kalabanan si Donovan. Bukod kay Donovan, ang Blithies ay may ika-8 ranggo na powerhouse na nagpo-protekta sa kanila. Kung talagang pinatay niya ito, walang puwang para sa pagkakasundo. Napatingin si James kay Bryce at sinabing, "Tingin mo tanga ako. Ang Blithies ay may ika-8 ranggo na Grandmaster. Wala pa akong death wish. Anong kinakatakutan mo?" Tanong ni Bryce. Ang mga Grandmaster sa ika-8 ranggo ay nasa katandaan na. Kahit na hindi pa nila naabot ang limitasyon, malapit na sila, hindi magiging madali para sa kanila na kumilos. Ubusin nito ang kanilang true energy. Kung mas maraming enerhiya ang kanilang kinokonsumo, mas mabilis silang mamatay. Kabanata 1180. Hindi naniwala si James sa kalokohan ni Bryce. Tumabi siya at sinenyasan na magpatuloy ang Blithies. Sige lang. Hindi umalis ang mga taga-Blithies dahil hindi gumalaw si Donovan. Si Donovan ay may pagdududa sa kanyang puso. Hindi siya sigurado sa relasyon ni James sa matandang tumalo sa kanya sa Mount Little Root. May tanong ako sa iyo, James. Ano ang relasyon mo sa matandang tumalo sa akin sa Mount Little Root noong araw na iyon? Bahagyang ngumiti si James at iniwas ang tanong niya. Anong mali? Ayaw mong umalis. Kung ganon, paano kung may laban tayo? Biglang itinaas ang kanyang kamay. Ang Blade of Justice ay bumangon sa langit. At tumpak na nasalo ito ni James. Whoosh! Hinugot niya ang Blade of Justice mula sa kaluban nito. Kalimutan mo na. Ikaw ang nanalo. Pinili ni Donovan na huwag makipag-away kay James at umalis kasama si Blithies. Pagkaalis, sinabi ng isang elder ng Blithies, "Donovan, pinatay ng binatang iyon ang pinuno ng Mount Thunder." Naglabas sila ng wanted na utos para sa kanyang ulo at gagantimpalaan ang sinumang pumatay sa kanya ng Frost Sword. Ito ay isang magandang pagkakataon ni Donovan na may mahigpit na ekspresyon. Ang pagpatay sa kanya ay hindi madaling gawain. Si Jackson ang pinuno ng Mount Thunder Sect at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagpasok sa ika-7 ranggo. Kabisado na niya ang Ice Sword Art pero natalo pa rin kay James. Sa tingin mo ba madali lang siyang patayin? Pagkatapos magsalita, huminga ng malalim si Donovan. Masyado siyang malakas at hindi mabilang ang martial arts. Natatakot ako na walang makakapantay sa kanya. Maaaring ako ay kung ganap kong makabisado ang Blythe Fist of Abomination. Sa kasamaang palad, hindi ko magawa ang huling hakbang. Ang Perfect Mayhem. Talaga, mayroon kang mas mahusay na foresight. Sige, tingnan natin ang sitwasyon sa Mount Thunder, sabi ng matanda. Umalis ang mga Blithies, at umupo muli si James sa bato. Nang makitang tumanggi si James sa pag-atake, hindi nasisiyahan si Bryce. Gayunpaman, naiintindihan niya ang mga alalahanin ni James. Pagkatapos ng lahat, ang Blithies ay hindi isang ordinaryong pamilya. Makapangyarihan ang kanilang Grand Patriarch. At magkakaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa Mount Thunder Conference kung lalabas siya. Pagkatapos nito, hindi mabilang na mga sinaunang martial artist ang patuloy na lumitaw sa Mount Romsdalen. Sinalakay ni James ang lahat ng lumalapit sa kanya. Pagkatapos ng ilang grupo ng mga tao, napansin ni James na maraming tao ang piniling huwag lumaban. At mabilis niyang naintindihan ang pattern na ito. Para sa mga hindi lumaban, tinusok niya ang kanilang mga katawan gamit ang kanyang mahabang espada ngunit hindi na masira ang kanilang mga vital organ. Para naman sa mga nanlaban, hindi sila pinalo ni James kundi sinugatan lang sila. Sa pagtatapos ng araw, nakalaban na si James ng 12-dosenang round ngunit hindi natalo kahit isang laban. Samantala, pinagmamasdan ni Thea ang sunod-sunod na pagpatay ni James sa mga martial artist.
At nadurog ang kanyang puso. Alam niyang wala nang babalikan si James. Hindi na siya ang taong kilala niya. Ang kasalukuyang James ay isang dyablo na pumatay ng mga tao na hindi kumukurap. Naiinis siya sa gawin nito at tumalikod na para umalis. Kasabay nito, 12-dosenang mga bangkay ang inilagay sa pangunahing bulwagan ng Mount Thunder sect. Mayroon ding ilang nasugatan. Nakaupo sa isang lotus na posisyon at nagpapagaling ng kanilang mga sugat. Kasuklam-suklam. Iniisip ba talaga ni James na hindi siya magagapi? Kailangan nating ipaghiganti ang sect leader natin. Dapat nating ipaghiganti ang ulo ng ating pamilya. Hindi mabilang na mga sekta at pamilya ang nagtipon ng galit na galit. Magkaisa tayo at tumungo para patayin si James. Kung hindi, lahat ng martial artist na darating para lumahok sa Mount Thunder Conference ay papatayin niya. Nagdulot ng galit si James.